Hindi nagtagal, dumating sila sa guild kung saan nakabase si Solong. May masayang ngiti siyang ipinahayag na, "Ito ang guild ko, mga tao ko lang ang nananatili rito." Pagkatapos ay agad niyang niyaya si Alan papasok. Sandaling natigilan sina Alan at Evan habang pinagmamasdan ang lugar. Napakalaki at napakagara ng gusali. Pagpasok nila sa loob, agad sinalubong si Solong ng mga miyembro ng guild. Magalang nila itong binati bilang, "Boss." Hindi na nag-aksaya ng oras si Solong at agad na tinanong ang kalagayan ng guild. Isa sa mga miyembro, si Ralga, ay kalmadong sumagot na maayos at kontrolado ang lahat. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti habang nakatingin kay Alan. Tinanong niya kung siya ba ang espesyal na bisitang matagal nang kinukwento ng kanilang boss. Malawak ang ngiti ni Ralga habang idinagdag niyang, araw-araw daw naghihintay si Solong sa entrance ng colony para lang hintayin ang pagdating ni Alan. Nang marinig iyon, napatawa na lang si Solong ng alanganin. Samantala, si Alan ay nakaramdam ng bahagyang emosyon. Kahit na natiling walang ekspresyon ang kanyang mukha, punong-puno ng excitement si Solong. Malakas niyang hinampas ang mesa at sinabihang umupo si Alan. Ngunit habang ginagawa iyon, nakaporma pa siya ng sobrang exaggerated, dahilan para maging kakaiba ngunit masigla ang buong atmosphere. Habang pinagmamasdan ng maayos na paligid, sinabi ni Alan na mukhang mahusay na napamamahalaan ni Solong ang kanyang guild. Casual namang sumagot si Solong. Sila ang pamilya ko, kaya wala na akong kailangan pang iba. Ngunit nang mabanggit niya ang salitang pamilya, bigla siyang natigil. Nagkaroon siya ng litong ekspresyon habang tila inaayos ang magulong iniisip sa kanyang ulo. Nasaan ba si Alan sa ranking? Pamilya ba? O kasunod ni Yusha? Dahil sa sobrang absurdong pag-iisip na iyon, natulala lamang sina Alan at Evan. Wala silang naging reaksyon. Hindi nagtagal, medyo nahihiyang nagpaliwanag si Solong. Sinabi niyang, si Yusha ay nasa family category, habang si Alan ay kasunod ni Yusha. Ngunit mabilis din niyang nilinaw na, hindi naman daw sila magkadugo. Tahimik lang na tumanggo si Alan. Sa isip niya, kahit bihira silang mag-usap ng maayos ni Solong, pangatlo pa rin siya sa rangkang. Ibig sabihin, hindi mababa ang tingin nito sa kanya. At ngayong alam na niya ang kanyang posisyon. Pakiramdam niya ay alam na niya ang dapat gawin. Pumitlag ang kanyang mga daliri habang tumitingin kay Evan. Agad namang nakaintindi si Evan at nag-thumbs up. Pagkatapos, 12 ng kahon ng regalo ang inilapag sa harap ni Solong. Sa sandaling makita niya ang mga iyon, biglang lumiwanag ang mukha ni Solong. Namula pa ang kanyang mga pisngi. At agad niyang itinaas ang kanyang kamay habang buong siglang nagsabi, "Tutulungan kita, Alan." Napakurap lang si Alan sa gulat. Hindi pa nga niya nasasabi kung ano ang kailangan niya. Bulong pa lang ang sinabi niya kay Evan. Nang mapansin ni Solong ang kanyang pagkalito, masigla siyang nagpaliwanag. Kahit hindi raw sila tunay na pamilya, tutulungan pa rin niya siya. Dahil si Alan daw ang kanyang tagapagligtas. Nagsimulang kumislap ang bracelet sa kanyang pulsuhan. Kidlat ang kumalat sa paligid ng kanyang braso. Unti-unting bumalot sa kanya ang kapangyarihan ng Golden Mane Tribe. May pagmamalaking sinabi ni Solong na, ang kakayahan niyang tipunin muli ang kanyang lahi ay dahil din sa tulong ni Alan. Nang makita iyon, napagtanto ni Alan na isa rin pala iyon sa dahilan kung bakit ganoon kalaki ang paghanga ni Solong sa kanya. Tama nga ang kanyang hinala. Ang epekto ng item ng Golden Mane Tribe ay halos eksaktong katulad ng paglalarawan dito. Gayunpaman, habang nakikita niyang handang-handa siyang tulungan ng kanyang mga anak, nakaramdam si Alon ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Sa isang sandali, napaisip pa siya, baka magaling talaga akong magpalaki ng bata. Bigla na lamang siyang binuhat ni Solong nang walang anumang babala. Masigla nitong sinabi na siguradong pagod na siya matapos ang mahabang biyahe. Dagdag pa nito, nakahanda na raw ang silid na pagpahingahan niya. Habang papunta roon, tinanong ni Solong kung kumusta ang naging paglalakbay nila sa disyerto. Curious siyang malaman kung naging boring ba iyon dahil puro buhangin lang ang makikita saan man tumingin. Tahimik lamang na tumingin si Alon kay Evan. At si Evan na ang sumagot kapalit niya. Ipinaliwanag nitong mas iniisip nila ang magiging biyahe pa uwi. Agad namang nagtanong si Solong kung may nangyaring problema. Walang magawang sumagot si Evan. Napakainit daw ng hangin sa disyerto. At inatake pa sila habang nasa kalagitnaan ng biyahe.
Sa sandaling marinig ni Solong ang salitang, atak, bigla siyang natigil sa paglalakad. Bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Pagkatapos ay kalmadong ipinaliwanag ni Alon na inambush sila ng mga bandido ng Bloody Sand. Ayon sa mga narinig niya, karaniwan na raw ang ganoong insidente sa mga merchant caravan na dumaraan sa lugar. Idinagdag pa niyang ayaw na talaga niyang makasalubong muli ang mga iyon. Tahimik lamang na nag-ham si Solong, ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong reaksyon, unti-unting nabuo ang isang bahagyang baliw ng ngiti sa gilid ng kanyang labi. At naging matalim ang kanyang tingin. Nang gabing iyon, isang malagim na massacre ang naganap. Mag-isa lamang na sinalakay ni Solong ang base ng Bloody Sand Bandits, isang malaking organisasyong kriminal. At walang awa niya silang pinatay. Parang kidlat siyang naglaho mula sa kanyang pwesto. At sa susunod na sandali, lumitaw siya sa likuran ng mga nagtangkang magtago sa dilim. Dinurog niya ang kanilang mga leeg bago pa man sila makariyak. Sa napakalakas niyang puwersa, parang laruan lamang niyang itinapon ang dalawang lalaking hawak niya. May matalim na ngiting lumitaw sa kanyang mukha habang nakatitig sa huling natitirang buhay. Sa malamig na boses, tinanong niya, "Ikaw ba ang leader ng pathetic na grupong ito?" Mabilis na hinugot ng lalaki ang kanyang espada, ngunit nanginginig ang buong katawan nito sa takot. Nauutol nitong sinabi na siya raw ang nakababatang kapatid ni Cayman. Ipinagmalaki rin nitong protektado sila ng pinakamalakas na babayaga. At galit nitong tinanong kung balak ba talaga ni Solong na kalabanan ang kanyang kapatid. Ngunit hindi man lang natinag si Solong. Sa matigas na tinig, sinabi niyang, sila ang unang umatake sa kanyang tagapagligtas. At higit sa lahat, wala siyang balak hayaang maulit pa iyon kailanman. Sa isang napakalakas na pagsabog, lubusang winasak ni Solong ang leader ng organisasyon. Kasabay nito, ginawa niyang abo at guho ang buong base ng Bloody Sand. Kinabukasan, kagigising pa lamang ni Alon nang mabigla siya sa balita. Ganap nang nabura ang Bloody Sand Bandits. May pagmamalaking ipinaliwanag ni Solong na, ngayong wala na ang organisasyon. Hindi na raw muling magdudulot ng problema ang mga ito kay Alon. Habang nalilito pa rin sa nangyari kagabi, alam na alam niyang ang Bloody Sand ay may daan-daang miyembrong may lakas na pang-night level. Kahit sa laro, kilala ang grupong iyon bilang isa sa mahihirap na quest. Habang marahang hinihimas ang ulo ni Solong, nagpatuloy ang pag-iisip ni Alon. Maaaring kahanga-hanga pakinggan ang titulong babayaga. Ngunit matapos makita ang lahat ng ito, pakiramdam niya ay mas nararapat talaga kay Solong ang tawaging Sin of Pride. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa Coliseum ng Colony. Isa ito sa pinakasikat na atraksyon sa lugar. Isang arena ng dugo, sigawan ng mga tao, at kabaliwan ng mga gladiator. Sa loob ng Coliseum, isang malupit na labanan ang kasalukuyang nagaganap. Sa gitna ng arena ay may isang lalaking nakatayong mag-isa, napapalibutan ng mga bangkay na naliligo sa dugo. Umaalingaw-ngaw ang sigawan at hiyawan ng mga tao mula sa bawat sulok ng arena. Mistulang nababaliw ang buong crowd sa excitement. Ang lalaking nakatayo sa tuktok ng bantan ng mga bangkay ay isa sa 4 na babayagan ng colony. Isa rin siyang gladiator na may pinakamahabang reigning streak sa Coliseum. At tulad ng inaasahan, ang laban na iyon ay muling napanalunan ng lalaking nagngangalang Calman. Pagkatapos ng laban, nagpapahinga si Calman sa loob ng isang pribadong silid. Kalmado niyang sinabi na tila marami pa ring mga tanga sa mundo na hindi alam ang kanilang lugar. May lalaking nakaupo malapit sa kanya na bahagyang natawa bilang pagsang-ayon. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Ralga. May palakaibigang ngiti si Ralga habang sinasabi niyang hindi niya talaga maintindihan kung bakit may mga taong naniniwalang kaya nilang talunin ang isang babayaga gamit lamang ang ilang daang tao. Nang makilala siya, casual lamang siyang binati ni Calman. Pagkatapos ay lumapit si Ralga at ipinaalam na, lubusan ng nabura ang Bloody Sand dahil kay Solong. Ngunit walang kahit anong gulat na ipinakita si Calman. Parang alam na niya iyon mula pa sa simula. Dahil sa sobrang kalmado ng reaksyon nito, nagtanong si Ralga kung hindi ba kabilang sa Bloody Sand ang nakababatang kapatid ni Calman. Casual na sumagot si Calman. Isa lamang daw yung chismis na siya mismo ang nagpakalat. Hinayaan lang daw niyang mabuhay ang lalaking iyon dahil kailangan niya ng taong makakatulong sa pagkontrol ng underworld. Bahagyang natawa si Ralga. Inamin niyang balak sana niyang gamitin iyon bilang dahilan.
Ngunit nauwi raw ang lahat sa mas malalang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Mabilis na nilinaw ni Kallman na hindi iyon ang tunay niyang ibig sabihin. Sa lahat ng panahong iyon, pinipigilan lamang daw niya ang sarili. Dahil napakabihira mangyari ng opisyal na sagupaan sa pagitan ng mga babayaga. May iritadong ngiti siyang sinabi. Naiirito pa rin siya sa pesteng nagkakagulo sa colony. Para kay Kallman, ang pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid, ay perpektong dahilan para maghayganti. At isa rin yung paliwanag na madaling tatanggapin ng publiko. Napansin ni Kallman ang presensya ni Ralga. At doon niya napagtantong, handa na pala talaga ang lalaki. Ngumiti lamang si Ralga na parang alam na niya ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, iniabot ni Kallman ang isang gift box sa kanya. Nagtanong si Ralga kung ano ang laman nito. Kalmadong sumagot si Kallman. Regalo raw iyon mula sa kanilang ama, ang Seeker. Nang buksan ang kahon, lumitaw sa loob ang isang abyss item. Ipinaliwanag ni Kallman na, kapag ginamit iyon, makakakuha si Ralga ng napakalaking kapangyarihan. Matigas niyang sinabi, kapag naduraj nila ang ulo ni Solong, at nalamon nila ang underworld ng colony, maaari na silang tumingin patungo sa trono mismo. Tinitigan ni Kallman si Ralga ng may interes. Inaanyayahan niya itong subukan ang item. Inamin pa niyang curious siya kung gaano katagal kakayanin ni Ralga ang kapangyarihang iyon. Lumipas ang 2 araw, sa ilalim ng proteksyon at paggabay ng guild. Nagtungo si Alon patungo sa sinaunang lungsod ng Kaara. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay narating nila ang mga guho. Bago pumasok, nagpasalamat si Alon kay Solong. Masigla lamang itong kumaway bilang tugon. Halatang excited na muli siyang makita balang araw. Pagkatapos noon, sinimulan nina Alon at Evan ang pagpasok sa mga guho. Isang maliit na lantern lamang ang nagbibigay liwanag sa makikitid at madidilim na daanan. Habang naglalakad, napansin ni Evan ang mahinang liwanag mula sa isang bahagi ng guho. Agad silang nagtungo roon, at hindi nagtagal, narating nila ang sinaunang lungsod ng Kaara. Sa gitna ng nakakakilabot na katahimikan ng lugar, biglang may narinig na boses si Alon. Isang boses na tila siya lamang ang nakakarinig. Tinawag siya nito, Mage, kung naririnig mo ang boses ko, pumunta ka sa sentro ng tore. Walang pag-aatubiling nagsalita si Alon kay Evan. Sinabi niyang mula sa puntong iyon. Pakiramdam niya ay kailangan niyang magpatuloy ng mag-isa. Tiniyak niyang babalik siya agad. Natural na nalito si Evan. Ngunit sa huli, wala siyang nagawa kundi tumango at sabihing maghihintay siya sa ibaba. Nagpatuloy si Alon sa mas malalim na bahagi ng sinaunang lungsod. Isa-isa ang kanyang maingat na hakbang sa loob ng tahimik na mga guho. Habang naglalakad, mahina niyang ibinulong sa sarili. Ang sentro ng tore, sa pagkakaalam niya, hindi kailanman naging accessible ang lugar na iyon kahit sa laro. Hindi nagtagal, sa wakas ay nakarating siya. Ang sentro ng tore. At sa mismong sandaling iyon, isang maitim at aninong nilalang agad ang sumalubong sa kanya. Malalim at malamig ang presensya nito. Sinabi ng nilalang na, ang katotohanang naririnig ni Alon ang boses nito ay nangangahulugang naabot niya kahit paano ang minimum requirements. Walang pag-aalinlangan namang sinabi ni Alon na, naparito siya matapos marinig ang mga salita ng Wicked One. Sa sandaling marinig iyon, lumapit ang maitim na nilalang ng may malinaw na interes. May bahagyang sorpresa sa tono nito. Hindi raw nito inaasahang alam ni Alon ang tunay nitong pangalan. Matapos ang maikling katahimikan, inaamin nitong baka hindi naman masamang maglagay ng kaunting pag-asa kay Alon. Ngunit may isang problema. Ayon dito, wala pa si Alon sa tamang class. At dahil doon, wala pa raw silang masyadong mapag-uusapan sa ngayon. Sumagot si Alon na may katulad ding sinabi noon ang Wicked One. At agad niyang tinanong, ano ba talaga ang class? Ipinaliwanag ng maitim na nilalang na, ang class ay pamantayang ginagamit ng mundo upang sukatin mismo ang pag-iral ni Alon. Pagkatapos ay nagsiwalat ito ng isang mahalagang impormasyon. May isa pang outer god na malapit nang bumaba sa mundo, at inutusan nito si Alon na patayin iyon. Tanging pagkatapos lamang daw noon, maaabot niya ang requirements para sa mas malalim na pag-uusap. Pagkasabi nito, nagpatuloy pa ang nilalang, dahil may lumitaw na raw na taong mas may potensyal kaysa sa mga hanggal na puro panggagaya lang sa magic.
Tinatanong nito si Alon kung nais ba niyang makarinig ng isang bagay na interesante. At doon nito sinimulang ipaliwanag ang tunay na kalikasan ng magic sa mundong ito, mga phrases, mga principles, at ang pagpapakita ng tunay na kalikasan ng isang tao. Ipinaliwanag nitong, pagkatapos ng phrases, susunod ang principles. Anumang bagay na ipinapakita ni Alon gamit ang phrases, kailangang sumunod sa katumbas nitong principle. At upang tuluyang mabuo ang magic, kailangan niya itong pangalanan. Buong konsentrasyong nakinig si Alon. Ito ang unang beses na makarinig siya ng bagay na tinatawag na principle. Nagpatuloy ang maitim na nilalang. Kahit ipaliwanag nito ang lahat ngayon, malamang ay hindi pa rin lubos na maiintindihan ni Alon. Ngunit pagkatapos, itinuro nito si Alon ng may malinaw na intensyon. At saka nito ipinahayag. Tuturuan niya si Alon tungkol sa principles. Tungkol sa kung ano talaga ang tunay na magic. Lumipat ang eksena sa labas ng mga guho. Kitang-kitang balisa si Solong habang naghihintay kay Alon. Unti-unting bumibigat ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi pa rin bumabalik si Alon. At hindi niya maiwasang isipin na baka may nangyaring masama sa loob. Kasabay ng mahinang pag-ihip ng hangin sa disyerto, isang tunog ng mga yabag ang biglang umalangaw-ngaw. Mabilis, ngunit nakakakilabot na tahimik, mula sa kadiliman. Unti-unting lumitaw ang isang nakangisi na lalaki. Si Kalman. Lumawak agad ang mga mata ni Solong nang marinig niya ang matinis na tunog ng talam na humihiwa sa hangin mula sa kanyang likuran. Kasunod noon, ang agarang pagkamatay ng isa niyang kasamahan. Mabilis siyang lumingon, at nakita niya ang dalawa pa niyang kasama na bumabagsak sa lupa. Naliligo sa sariling dugo. Nakatayo roon si Kalman, na may baluktot ng ngiti sa labi. Casual pa nitong pinaglalaroan ng pugot na ulo ng isa sa kanyang mga tauhan. Sa sandaling makita iyon, biglang tumigas ang ekspresyon ni Solong. Galit niyang isigaw ang pangalan ni Kalman. Tinawag niya itong walang hiyang basura dahil sa paggamit ng maruruming paraan sa labas ng Coliseum. Ngunit relaxed lamang na, ngumiti si Kalman. Sa kanyang paningin, walang pinagkaiba si Solong. Pagkatapos ng lahat, pinatay nito ang kanyang nakababatang kapatid. At nilipol ang buong Bloody Sand Bandits. Ang ginagawa lang daw niya ngayon ay paghihiganti para sa kanyang pamilya. Pagkatapos magsalita, biglang kumari pa si Kalman lampas kay Solong. Diretso patungo sa kanyang natitirang mga kasamahan. Sa isang iglap, sumugod si Solong upang habulin siya. Sumisigaw na hindi niya hahayaang may kahit sinong manakit sa kanyang pamilya. Buong lakas niyang hinarang ang pag-atake ni Kalman. Makikita ang matinding galit sa mukha niya. Habang si Kalman naman ay humahalaklak sa nakikita niyang desperadong pagtatanggol ni Solong sa kanyang mga kasama. Agad siyang sinagot ni Solong. Wala kang alam tungkol sa pamilya. At binalaan niya itong huwag iyong pagtawanan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang babala, biglang tumilamsak ang dugo sa ere. Nasaksak si Solong mula sa likuran. Isang matalim na espada ang dumiretso sa kanyang tiyan. Hindi niya maitago ang matinding pagkabigla nang makita kung sino ang may hawak ng sandata. Si Ralga, isang taong itinuring niyang pamilya. Kalmado lamang na sinabi ni Ralga habang nakabaon pa rin ang espada. Napakadali mo talagang basahin, boss. Nalilito si Solong. Kitang-kita iyon sa kanyang mukha habang tinatanong niya. Bakit mo ako trinidor? Nagsalita ang narrator. Matagal nang may malalim na pagmamahal si Solong sa kanyang mga tao. Lagi nilang sinasabing mabuti at maalaga siyang leader. At palagi siyang nakangiting sumasagot. Dahil pamilya tayo, mula nang umalis siya sa orphanage. Mahigpit na niyang pinanghawakan ang alaala ng masasayang araw na iyon. Noong magkakasama pa ang mga descendants ng Golden Mane Tribe. Pinangarap niyang makapaghiganti laban sa Black Dragon na Sumire sa lahat. At higit sa lahat, pinangarap niyang muling tipunin ang kanyang mga tao upang mabawi ang kaligayahang nawala sa kanila. Kilala ang Golden Mane Tribe bilang isa sa mga demi-human races na may mabuting reputasyon. Ngunit, hindi pala iyon ang buong katotohanan. Pinilit ni Solong tiisin ang sakit. Kumalat ang kidlat mula sa kanyang katawan. Na tila sinelyuhan ang sugat sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay muli niyang tinanong si Ralga kung bakit siya nito pinagtaksilan. Malamig na sumagot si Ralga. Tama na ang pagpapanggap mong masayang pamilya tayo. Habang nag-uusap sila, biglang sumugod si Kalman.
Nakahanda na ang kanyang kamao habang sinasabi. Tapos na ang usapan. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid habang nagbanggaan ang itim na aura at gintong kidlat. Nagawa pa ring harangin ni Solong ang pag-atake. At nakangising inamin ni Kalman. Mag-ulash ka pala talaga, ngunit hindi pa tapos ang laban. Muling hinayla pabalik ni Kalman ang kanyang kamao ng buong lakas. Sa isip niya, alam na niya ang kalalabasan. Dahil pinahusay na siya ni Ralga gamit ang Abyssal Body, halos sigurado na raw ang kanilang tagumpay. Samantala, kahit sugatan, naghanda pa rin si Solong para sa susunod na pag-atake. Muling sumugod si Kalman habang bumabalot sa kanya ang maitim na enerhiya. Kasabay nito, sumugod din si Solong, na sinusundan ng nagwawalang kidlat. Muling nagbanggaan ang kanilang mga kamao. At sa tindi ng impact, maging ang disyerto mismo ay nayanig. Sa gitna ng sagupaan, sumingit si Ralga. Ang kanyang itim na espada ay dumiretso kay Solong. Habang humahalaklak, nagpaalam pa siya rito habang papalapit ang talam sa katawan nito. Ngunit bago pa ito tumama, mabilis na iniwas ni Solong ang kanyang katawan. Ginamit pa niya ang matigas na braso ni Kalman bilang suporta upang makalayo sa ere. Nang makitang napakabilis pa rin ni Solong kahit sugatan, napangisi si Ralga. Tinanong niya kung gaano pa raw katagal nito kayang ipagpatuloy iyon. Pagkatapos ay ipinagmalaki niyang, nakakuha rin siya ng napakalaking kapangyarihan. Walang tigil ang pagsalakay ni Ralga at Kalman. Umuungal ang disyerto habang paulit-ulit na nagbabanggaan ang maitim na aura at gintong kidlat. Unti-unting napaurong si Solong hanggang sa gilid ng isang burol. Muling sumugod si Ralga upang umatake, habang hinarangan naman ni Kalman ang lahat ng posibleng takasan niya. Ngunit sa biglaang pagsabog ng bilis, diretsyong sumugod si Solong kay Kalman. Boom! Malakas niyang sinipa ang lalaki gamit ang kidlat na nakabalot sa kanyang paa. Tumilapon si Kalman at malakas na bumagsak sa gilid ng burol. Naiirito namang nag-click ng dila si Ralga. Kahit gamit pa nila ang kapangyarihan ng Abyssal Body, hindi pa rin niya inasahang kulang pa rin sila laban sa lakas ni Solong. Unti-unting tumayo si Kalman mula sa mga guho habang umuubo. Galit siyang nagmura laban kay Solong. Ngunit habang puno ng inis, bigla niyang napansin ang isang bagay. Sina Alon at Evan, kakalabas lamang nila mula sa mga guho. Agad na nakilala ni Kalman si Alon, ang lalaking tinatawag ni Solong na kanyang tagapagligtas. At nang walang pag-aalinlangan, bigla siyang sumugod papunta kay Alon. Punong-puno siya ng kumpiyansa sa kanyang paningin. Perpekto ang sitwasyon. Eksaktong nangyayari ang lahat ayon sa plano. Balak niyang gawing hostage si Alon, bago ito tuluyang patayin. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang matinding labanan nina Solong at Ralga. Ngunit sa gitna ng bakbakan, biglang nanigas si Solong. Humigpit ang kanyang katawan. Huminto sa ere ang kanyang kamao. Mabilis na umatras si Ralga habang unti-unting lumilitaw ang ngisi sa kanyang mukha. Sinabi niyang mukhang yumapekto na rin sa wakas ang lason. Pinilit ni Solong na igalaw ang kanyang katawan. Ngunit halos hindi na ito tumutugon. Itinuro ni Ralga ang sugat sa tiyan ni Solong at ipinaliwanag. Ang espadang ginamit niya ay pinahiran ng Con-Osus Poison. Isang uri ng lason na magpaparalisa sa katawan ng isang buong oras. Tinitigan ni Ralga si Solong na hindi makagalaw. Hindi niya raw maintindihan kung bakit iniisip nitong totoong masaya ang lahat sa paglalaro ng pamilya. Ipinaliwanag niyang, sumunod lamang sila kay Solong dahil taglay nito ang essence ng Golden Mane Tribe. At dahil sa essence na iyon, nagkaroon siya ng autoridad. Ngunit ayon kay Ralga, ang lakas na lagi nitong ipinagmamalaki ay bunga lamang ng swerte. Mahinang sumagot si Solong. Oo raw. Alam niyang noong una ay sumunod lamang sa kanya ang mga tao dahil sa kanyang lakas. Pero habang tumatagal at magkakasama silang namuhay, naging tunay silang pamilya, katulad noong nakaraan. Makalipas ang ilang sandali, may mga taong nakaitim na robe ang unti-unting lumitaw sa likuran ni Ralga. Itinuro sila ni Ralga at malamig na nagtanong. Pagkatapos mong makita ito, maniniwala ka pa rin ba sa hanggal mong pangarap? Sinabi niyang tingnan daw mabuti kung gaano kalaki ang galit ng sarili niyang mga kasamahan laban sa kanya. Isa-isang nahayag ang mga mukha sa ilalim ng hood. Mga miyembro ng Golden Mane Tribe. Mga traidor, lahat sila. Nayanig si Solong hanggang kaibuturan.
Hindi niya inasahang pati sila ay tatalikod sa kanya. Dahan-daang itinaas ni Ralga ang kanyang maitim na espada. Balak niyang putulin ang braso ni Solong. At sinabi niyang, ang essence na iyon ay dapat mapunta sa mas karapat-dapat. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang napakalakas na pagsabog ang sumabog mula sa gilid ng battlefield. Biglang napalingon si Ralga, kitang-kita sa mukha niya ang pagkalito. Sa likuran niya, nakahawak ng espada si Evan. At sa harapan nito, si Kalman. Wasak ang tiyan nito habang may usok pang umaangat mula sa sugat. Agad na sumugod si Evan papunta sa gitna ng labanan. Mabilis niyang iwinasiwas ang espada laban kay Ralga, na napilitang umatras kasama ang ibang traidor. Nanatiling magulo ang isip ni Ralga. Hindi niya maintindihan kung paano biglang nagbago ang sitwasyon. Pagkatapos, may maririnig na mga yabag, mabagal, kalmado, at walang bahid ng takot. Dumating si Alon. Tahimik siyang naglakad papunta sa battlefield na tila walang anumang kinatatakutan. At sa itaas niya, ang Black One at Blue Ones ay tahimik na nakatingin sa bawat galaw niya. Tahimik na sinuri ni Alon ang sitwasyon. Napansin niya ang makapal na usok ng magic sa paligid. Pinaghinalaan niyang gumagamit ang lalaki ng abyssal body. Ngunit hindi niya maintindihan kung paano nito nakuha iyon. Alam na alam ni Alain na ang abyssal body ay dapat palumitaw sa mas huling bahagi ng story. Ang description nito ay, nais mo bang maging Diyos? Sipsipin mo ako ng sapat at tatahak ka sa landas na iyon. Dahil sa misteryosong paliwanag na iyon, naging paksa ito ng walang katapusang teorya sa mga players. Nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos ni Alain ang isang high-grade potion sa ulo ni Solong. Matapos makita na pati sariling guild nito ay nagtaksil, hindi niya maiwasang maawa ng kaunti. Kalmado niyang sinabi, high-grade potion ito, makakagalaw ka ulit maya-maya. Pagkatapos ay tahimik niyang idinagdag, kumalma ka, malamang, ang mga, nasa harap lang natin ang mga traidor. Ngunit bagsak na bagsak si Solong. Parang tuluyang nawala ng lakas ang kanyang kalooban. Mahina niyang tinanong, totoo ba talaga ang sinasabi mo? At walang kahit kititing na pag-aalinlangan. Sumagot si Alon, oo, sinabi niyang ang mga taong ipinakilala sa kanya ni Solong noon. Mukhang tunay na masaya. Pagkarinig niyon, napatingin si Solong kay Alon habang unti-unting napupuno ng emosyon at pag-asa ang kanyang mga mata. At kasabay noon, isang mahinang hikbi ang kumawala mula sa kanya. At sa mismong sandaling iyon, bumalik ang kanyang kumpiyansa na para bang hindi ito kailanman nawala. Nang makita ni Alain na bumalik ang sigla ng kanyang anak, sinabi niyang pigilan muna nila ang mga kalaban habang inihahanda niya ang kanyang incantation. Tumango si Solong at agad na naghanda. Mariin niyang sinabi, naghihintay sa akin ang pamilya ko. Kasabay nito, sumugod sina Solong at Evan. Parang kidlat silang gumalaw sa battlefield. Walang tigil na pinapatumba ang mga traidor na humaharang sa kanilang daraanan. Samantala, nagsimulang bumuo ng hand seal si Alain habang mahina niyang binibigkas ang unang phrase. Ice flake. Unti-unting nagsimulang magtipon ang mga snowflake sa paligid niya. Habang nabubuo ang mga iyon, may napagtanto siya. Isang beses na lang siyang may sapat na lakas upang gumamit ng magic. Kasunod noon ay ang pangalawang incantation. Form a ton. Ang nagkalat na snowflakes ay nagsimulang umikot at magsiksikan patungo sa iisang punto. Habang nagpapatuloy siya, naalala niya ang mga salita ng Black Figure. Mukhang marami na raw siyang alam na incantations. Ngunit hindi pa iyon sapat. Kailangan niyang maintindihan ang loika sa likod mismo ng magic. Ang incantations ang nagpapahintulot sa kanya na baliin ang mga batas ng mundo. Ngunit, ang logic ang tunay na susi upang maintindihan ang mga iyon. At matapos makalimutan ng sangkatauhan sa loob ng napakahabang panahon, ang dakilang pamana ng magic ay naging mababaw at hindi kumpleto. Lumabas mula sa labi ni Alain ang ikatlong phrase, Glory of the Snowy Peaks. Biglang nagbasag-basag ang condensed snowflakes at naging ganap na bagong uri ng particles. Mula roon, isang napakalaking kristal ng yelo ang lumitaw. Napakaganda nitong tingnan, ngunit kasabay noon ay napakalakas din ng presensya nito. Kasunod nito ang ikaapat na incantation, Blind Man's Fatality. Mula sa gitna ng napakalaking ice crystal, unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang sibat ng yelo. Humahaba ito habang naglalabas ng nakakatakot na pressure.
Mula sa itaas, patuloy na nanunood ang black figure. At tila humanga ito sa nilikhang magic ni Elaine. Pagkatapos ay mahinahon nitong sinabi. Ang tunay na pangalan ng magic na matagal nang nakalimutan ng mga Hangul, ay Ice Crystal Spear. Sa pamamagitan ng ultimate technique na iyon, isang kapangyarihang kasisimula pa lamang niyang maunawaan. Handa nang wakasan ni Elaine ang pagtataksil na ito. Pinakawalan niya ang Ice Spear. Sa dinaanan nito, agad na tumubo ang napakalalaking crystal trail ng yelo. Patuloy na pinipigilan ni Solong si Ralga upang hindi ito makagalaw habang walang tigil na sumusugod ang sibat. Isa-isang tinamaan ang mga tauhan ni Ralga. Nang papalapit na ang sibat, mabilis na tumalon palayo si Solong. Samantalang si Ralga, nanatiling nakatigil habang panandali ang nawalan ng pokus. Diretsyong bumaon ang dulo ng sibat sa tiyan ni Ralga. At ang dinaanan nito, naging puro kristal ng yelo. Ang lahat ng hindi nakaiwas ay agad na namatay. Napatulala na lamang si Evan habang pinapanood ang napakalaking pagsabog ng magic. Sa isang iglap, nagyelo ang buong battlefield. Nabura ng iisang atak na iyon ang lahat ng traidor. Maging ang katawan ni Ralga ay nabutas ng matutulis na crystal spikes. Saglit siyang natigilan. Lubos na walang magawa, huminga siya ng malalim at sinabing, wala nang ibang mahalaga ngayon. At bigla, nabali ni Ralga ang mga spike ng yelo. Agad siyang sumugod kay Solong habang inihahampas ang kanyang dagger. May nakakatakot na ngisi sa kanyang mukha. Sa isip niya, kapag nakuha niya ang essence ng Golden Mane Tribe, makakapagsimula siya ng panibagong buhay. Ngunit sa mismong sandaling iyon, sumugod si Elaine. Nang makita niyang nasa panganib ang kanyang anak, walang pag-aalinlangan niyang hinarang ang pag-atake. At ang blade, dumiretso sa tiyan ni Elaine. Nagulat si Ralga nang biglang lumitaw si Elaine sa harapan niya. Samantala, natulala si Solong habang nakatitig sa espada na nakabaon sa katawan ng kanyang savior. At pagkatapos, umubo ng dugo si Elaine. Sa mismong sandaling makita iyon ni Solong, namula ang kanyang mukha sa galit. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin. Sa isang iglap, malakas niyang sinipa ang ulo ni Ralga. Boom! Pumutok ang dugo sa hangin. At sa wakas, ang buong disyerto ay nabalot ng dugo. Patay na si Ralga, pati ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Mabilis na lumapit sina Evan at Solong kay Elaine, na ngayoy nakaupo habang nanginginig ang katawan. Nag-aalala nilang tinanong ang kanyang kalagayan. Kalmadong sumagot si Elaine. Hindi naman seryoso ang sugat. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang mula pa lamang sa simula ay hindi talaga siya malubhang nasugatan. Bahagya lamang siyang natama ng blade ni Ralga. At ang dahilan kung bakit siya umubo ng dugo kanina, ay dahil sa sobrang pagkaubos ng mana. Habang pinupunasan ng dugo sa kanyang bibig, mahina niyang sinabi na napakalakas nga ng atak na ginamit niya kanina. Ngunit hindi niya inaasahang ganoon ito kabigat sa katawan. Ang finishing move na iyon ay nagdulot pa ng internal injuries dahil sa sobrang strain. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Calman bago ito naging parang donut. Sinigaw noon ni Calman na sinabi raw ng kanyang ama. Sinisira ni Elaine ang tanawin ng underworld. Paulit-ulit yung iniisip ni Elaine. Ngunit hindi niya maintindihan ang ibig sabihin. Gayunpaman, nakahinga pa rin siya ng maluwag. Tapos na rin sa wakas ang lahat. At ngayon, may isa pa siyang nakumpirma. Kapag humaharap siya sa mga kalaban na gumagamit ng abyssal entities, o kaya'y sa mga Diyos, lalo siyang lumalakas. Ngunit sa ngayon, mas mahalaga ang pag-aliw kay Solong. Ayaw niyang tuluyang malunod ito sa madidilim na emosyon at maging bearer of sin. Nakayuko si Solong habang puno ng guilt ang kanyang mukha. Mahina niyang tinanong, bakit hindi ka umiwas kanina? Bakit mo hinayaang tamaan ka ni Ralga? At bakit dahil sa akin, ikaw pa ang nasaktan? Kalmadong sumagot si Alon. Hindi raw siya umiwas dahil nagawa siyang pigilan ni Solong. Agad namang napaangat ng ulo si Solong. Namumula ang mga mata nitong nagtanong. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan mo ako. Sa isip ni Elaine, mas tama sigurong sabihin, hindi talaga siya nakakaiwas. Kaya hinayaan na lamang niyang pigilan siya ni Solong. Muling nagtanong si Solong, kung ganoon, bakit mo pa rin ako iniligtas kahit ikaw ang masasaktan? Sandaling natahimik si Elaine habang hinahanap ang tamang salita. Sa loob-loob niya, nang makita niyang mamamatay na ang adopted daughter na matagal niyang inalagaan.
Instinct na lamang ang gumalaw sa kanya. Hindi niya rin inaasahang aabot sa kanyang tiyan ang blade. Pagkatapos mag-isip, mahina siyang sumagot, dahil para sa akin, hindi kailangan ng dahilan para iligtas ang pamilya. Agad namang sumagot si Solong. Pero ang pamilya ko ay ang sarili kong mga tao. Sa isip ni Alain, hindi naman iyon ganap na mali, pero hindi rin lubos na tama. Ngunit ang mas ikinagulat niya, ay ang sumunod na nangyari. Biglang namula at naging mahiyain si Solong. At pagkatapos, mahina nitong sinabi, gusto ko ring maging pamilya mo. Hindi maiwasang mapaisip si Alain. Pakiramdam niya ay parang isang ama na matagal hindi kinilala ng kanyang adopted child. At bigla na lamang tinawag na, Ama. May kung anong malalim na emosyon ang gumalaw sa kanyang dibdib. Ngunit ang sumunod na ginawa ni Solong, ay lalo siyang pinatulala. Bigla nitong niyakap ang kanyang balikat. Pagkatapos ay sinabi nitong hindi sapat ang ordinaryong pamilya lamang. Ipinaliwanag ni Solong, siya ay mula sa Golden Mane Race. Samantalang tao lamang si Alain. Namumula ang pisngi habang may mapang asong ngiti sa labi. Inaya niya si Alain na pakasalan siya. Sa isang iglap, namutla sina Alain at Evan. Napatanga si Evan habang nakanganga. Samantalang si Alain ay tuluyang natigilan. Blanca ang kanyang mga mata. Sa isip niya, isa lamang ang paulit-ulit na tanong. Bakit biglang napunta sa kasal ang usapan ng anak ko? Sa gitna ng disyerto, nakatulala lamang sina Alain at Evan habang walang tigil na inaalog ni Solong ang balikat ni Alain. Hinihintay ang kanyang sagot. Pagkalipas ng 5 araw, kumalat sa buong koloni ang balita tungkol sa kalupitan ni Calman. Karamihan ay nandidiri sa duwag na babayaga na iyon. Samantalang si Solong, nakakuha ng sapat na suporta upang maging unang babayaga. Ngunit kakaiba, dahil ang mismong taong malapit ng maging unang babayaga, ay paulit-ulit na yumuyuko sa harap ni Alain habang marahang nakikiusap. Pakasalan mo ako. Unti-unting nakaramdam ng matinding anis si Alain. Hindi ito laro, wala siyang skip button para lampasan ang ganitong sitwasyon sa totoong buhay. Noong una, naiisip niyang cute lamang iyon. Parang inosenteng lamang ng isang bata. Ngunit habang tumatagal, sumosobra na ito. Paulit-ulit na iginigiit ni Solong na pakasalan siya ng sarili nitong ama. At ayon kay Alain, 19 na beses na niya itong tinanggihan. Sinabi niyang pamilya na ang tingin niya kay Solong. Ngunit patuloy pa rin siyang inaalog nito habang naiinis sa paulit-ulit niyang pagtanggi. Ipinaliwanag ni Solong, kapag nagpakasal tayo, magiging tunay tayong pamilya. At nangakong gagawin niya ang lahat upang mapasaya siya. Pagkarinig niyon, napabulong na lamang si Alain sa sarili. Mas magiging masaya pa raw siya kung kakain na lang siya ng roasted sweet potatoes habang namumuhay ng tahimik bilang isang relaxed na noble. Kahit noong paalis na siya ng koloni, patuloy pa ring nakikiusap si Solong na pakasalan siya. Mariin pa nitong sinabi na sa susunod nilang pagkikita, kailangan na niyang magbigay ng malinaw na sagot. Habang paakyat si Alain sa kanyang carriage, napabuntong hininga na lamang siya bago sumang-ayon. Sa puso niya, umaasa siyang kapag pinabayaan niya muna ang sitwasyon, baka kusa na lamang sumuko ang kanyang anak. Sa wakas, umalis na ang carriage ni Alain patungo sa susunod nilang destinasyon. Sa likuran niya, masayang kamakawi pa rin si Solong. Ngunit habang papalayo ang carriage, unti-unting bumagal ang kanyang pagkaway. At ang kanyang ngiti ay naging bahagyang malungkot. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng kasiyahan. Unti-unti nang nagiging mas malapit sa kanyang ideal ang kanyang guild. Labis na nagalit at nabahala noon ang mga miyembro ng Golden Mane Tribe nang malaman nilang nagtaksil si Ralga, ang kanilang vice leader. At ngayon, naintindihan na ni Solong na hindi sapat ang basta pagsasama-sama lamang ng mga natitirang miyembro ng kanilang tribo upang makamit ang kaligayahan. Kahit sa gitna ng buhay at kamatayan, ang ideal niyang pamilya ay iyong tunay na nagtitiwala sa isa't isa. Tumangala si Solong sa kalangitan habang pinatatag ang kanyang determinasyon. Mula ngayon, kailangan niyang maging mas maingat. Dahil nais niyang bumuo ng mga guardian na sapat ang lakas upang protektahan ang kanyang savior. Si King Maharaja Alon, at sa ganoong paraan, magiging masayang pamilya silang dalawa ni Alain magpakailanman. Lumipat ang eksena sa loob ng carriage ni Alon. May hawak na papel si Evan habang nagbibigay ng report. Matapos daw kumpirmahin sa Intelligence Guild,
Wala nang ibang kaina-hinalang tao bukod sa mga tauhan ni Ralga. Pagkarinig niyon, pinuri ni Elaine si Evan dahil sa mahusay nitong trabaho. Sa isip niya, hindi niya hahayaang may masamang mangyari matapos niyang mapalaki ng maayos ang kanyang anak. Bukod pa roon, may iniatang pa sa kanya, ang pagharap sa iba pang outer gods bilang paghahanda sa darating na panahon. Iisa lamang ang malinaw niyang naiintindihan, divinity, at para sa kanya, dapat ay may bagay pang mas mataas kaysa roon. Habang iniisip niya iyon, lalo lamang sumasakit ang kanyang ulo sa dami ng tanong. Naalala niya ang sinabi ng black figure sa Kaara. Inutusan siya nitong pumunta sa ilalim ng tower, partikular sa eastern edge ng fortress. Doon, nakakita si Alon ng isang inscription. Unang beses niya iyong nakita, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan. Naiintindihan niya agad ang nakasulat, at doon niya napansin ang isang pamilyar na pattern. Katulad sa isang laro, ang mga Diyos ay hindi dapat inuunawa ng literal, kundi bilang mga simbolo. Ang mga katagang tulad ng hands at avers ay hindi simpleng salita lamang. Mga clue ang mga iyon patungo sa konsepto ng 5 deadly sins. Tahimik na pinagmasdan ni Elaine ang inscription. Walang anumang alam niya ang tumutugma sa impormasyong iyon. Napaisip siya kung absolute ba talaga ang nakasulat doon. Lalo na't ang mga pangyayari sa psychedelia ay tila representasyon ng hinaharap. Ngunit mas lalo siyang nalito sa isang bagay. Bakit baliktad ang paggamit sa gods at outer gods? Sa pagkakaintindi niya, ang outer gods ay mga Diyos na isinilang mula sa paniniwala ng tao o mula sa ibang mundo. Samantalang ang gods ay tumutukoy sa 5 deadly sins na umiiral na mula pa sa simula ng panahon. Ngunit sa inscription, ang 5 sins mismo ang tinawag na outer gods. Patuloy na bumabagabag kay Elaine ang contradiction na iyon, habang malalim siya sa pag-iisip. Muling nagsalita si Evan, may balita raw ito tungkol sa mga anak niya. Una, si Dace. Balitang natalo raw nito ang first sword. Nagulat si Alon nang marinig na natalo si Reinhardt. Sa game, ibang antas na agad ang lakas ni Reinhardt. Hindi niya inasahang sa loob lamang ng kalahating taon magiging ganoon kalakas si Dace. Naalala niya tuloy ang pagkakataong minsang tinanong siya ng kanyang anak. Maaari rin ba akong maging malakas tulad mo, Father? Pagkatapos, thumbs up na nag-report si Evan tungkol kay Rain. Naging isa raw ito sa 3 council members na responsable sa pagdedesisyon ng policies sa Lithuania. Nakaramdam ng pagmamalaki si Elaine para sa kanyang anak na babae. Masaya siyang makita itong nagtatagumpay at may mataas ng posisyon. Pagkatapos ay kinamot ni Evan ang likod ng kanyang ulo habang medyo alang-inang ibinibigay ang susunod na balita. Radon, ayon sa balita, pinag-isa raw nito ang 5 isla at naging Pirate King. Hindi lamang iyon, mayroon pa raw itong bounty na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Katulad ng unang Pirate King. Pagkarinig niyon, agad na sinampal ni Elaine ang kanyang noo. Ang anak niyang dati ay simpleng Somali pirate lamang. Ngayoy tunay nang naging Pirate King. Mukhang totoong napapagod si Elaine tuwing si Rodan ang pinag-uusapan. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ni Evan ang susunod na balita tungkol kay Yusha. Ngunit biglang lumipat ang eksena sa isang pagtitipon ng mga miyembro ng Blue Moon. Nakatayo si Solong sa harap ng isang crystal sphere habang buong kumpiyansang ipinapahayag. Pakakasalan niya si Great Moon. Pagkarinig niyon, nanlaki ang mga mata ni Radon sa gulat. Bahagyang napaigtad si Dace kahit na natiling kalmado ang mukha nito. Samantalang si Rai naman ay halatang hindi komportable sa paglitaw ng panibagong karibal. Ngunit ang talagang gamulo sa isip nilang tatlo ay isang tanong lamang. Nagdedeklara ba ng digmaan si Solong laban kay Yusha? Mabilis namang sinubukan ni Yusha na unawain ang personalidad ni Solong. Alam niyang mahilig itong magpalabis. Matapos mag-isip ng positibo sandali, mahinahon siyang nagsalita. Natural lamang daw iyon. Si Great Moon ay isang pambihirang lalaki. Kaya makatuwiran lang kung hinahangaan siya ni Solong. Ngunit lalo lamang naging excited si Solong matapos marinig iyon. Masigla nitong sinabi na gusto niyang mapabilis ang pagpapakasal nila ni Great Moon upang maging isang dakilang asawa. Sa mismong sandaling iyon, unti-unting lumitaw ang mga ugat sa noo ni Yusha. Tahimik lamang na pinanood ni Dace, Radon, at Rina ang sitwasyon.
Medyo nagulat na pinipigilan pa ni Yusha ang sarili niya. Dahan-daang nagsalita muli si Yusha. Ipinaliwanag niyang imposible ang kasal dahil mga shadow lamang sila. Bahagyang natigilan si Solong bago nagtanong. Kahit daw ba shadow sila, hindi pa rin ba sila maaaring magpakasal? Nang makita ni Yusha na mapilit pa rin si Solong, unti-unting lumabas ang kanyang iritasyon. Matigas niyang sinabi na bilang mga shadow, hindi sila pinapayagang tumayo sa tabi niya. At dapat daw maintindihan iyon ni Solong. Saglit na natahimik si Solong habang nakasimangot. Ngunit hindi nagtagal, muli siyang nagsalita. Dapat ding mahalaga ang nararamdaman ni Great Moon. Agad namang nagtanong si Yusha kung ganoon ba talaga kalaki ang kumpiyansa ni Solong na siya ang pipiliin ni Great Moon. Walang pag-aalinlangang sumagot si Solong. Minsan na raw sinabi ni Great Moon na, hindi naman siya masamang choice. Pagkatapos, ikinwento niya ang maikling sandaling minsang sumandal siya kay Alon habang mahina nitong tinatanong kung ganoon na lamang ba siya nito kinasusuklaman para tumangging pakasalan siya. At noon, sumagot si Alon na, hindi niya ito kinamumuhian. Ang simpleng kwentong iyon pa lamang ay sapat na upang visibly manginig si Yusha. Hindi napigilan ni Days ang sariling magtanong pa. Nais niyang marinig ang buong detalye. At kaya naman, ikinwento ni Solong ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Alon. Pagkarinig niyon, tumanggo si Days na tila naiintindihan ang kanyang nararamdaman. Sinabi nitong pinaalala sa kanya ng kwento ni Solong ang kadakilaang nasaksihan niya kalahating taon na ang nakalipas. Kahit ilang ulit nang naglakad si Great Moon sa landas ng impyerno. Nanatili pa rin itong kalmado. Biglang lumiwanag ang mukha ni Solong sa tuwa. Mukhang ganoon din pala ang naramdaman ni Days. At bigla, napuno ng matinding sigla si Days. Mariin itong sinabi na totoo ang lahat ng sinabi ni Solong. Noon daw, nabigo siyang masukat ng tama ang tunay na lakas ni Great Moon. Dahil nang makita niya ang napakalakas na magic ng kalaban, nagsimula siyang magduda. Ngunit, si King Alon mismo ang muling nagbalik ng kanyang pananampalataya. Hinayla siya nito palabas mula sa kailaliman ng pagdududa. Hindi mapigilan ni Solong ang sarili niyang mabigani habang patuloy na nagsasalita si Days tungkol sa kadakilaan ni King Alon. Para kay Days, tunay na kahanga-hanga ang lalaking iyon. At ngayon, muling nagliyab ang kanyang determinasyon. Kailangan niyang maging mas malakas. Pagkatapos niyang makapaghiganti laban kay Black One, nais niyang tuluyang maging espada ni King Alon. Hindi nila namalayang halos 2 oras nang nagsasalita si Days tungkol dito. Bigla itong natauhan, bahagyang umubo, at humingi ng paumanhin dahil napahaba raw siya ng kwento. Ngunit mas lalo lamang tumulim ang tingin ni Yusha habang nakatitig kay Solong. Mariin itong sinabi, hindi maaaring pakasalan ni Solong si King Alon. Nagpatuloy ang pagtatalo nilang dalawa. Paulit-ulit na iginigiit ni Solong na maaari naman. Samantalang nanatiling matatag si Yusha sa pagtanggi. Sa gilid, napasampol na lamang si Raidan sa kanyang noo. Samantalang si Rina ay tahimik pa ring nagtatala ng notes tungkol sa meeting. Ang pinakamahalagang notes mula sa kanilang 2 beses kada taon na pagpupulong ay: una, huwag kailanman magtanong kay Days ng kahit ano tungkol kay Great Moon. Ikalawa, kapag si Great Moon na ang usapan, nagpapakita si Yusha ng nakakagulat na childish na side. Napabuntong hininga na lamang si Raidan. Wala raw siyang pakialam sa kahit anong impormasyon sa notes na iyon. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa kaharian ng Asteria, partikular sa isang madilim na eskinita sa kabisera. Sa loob ng isang bar, 2 maharlika ang seryosong nag-uusap. Pinaplano nila kung paano pababagsakin ang Kalpa faction. Isang grupong puno raw ng mga baliw. Isa sa kanila ay si Mark, ang leader ng Noble faction. Sinabi nitong sang-ayon siya sa pagpapabagsak sa bagong faction dahil sobrang istorbo na raw ng kanilang pag-iral. Pagkatapos ay tinanong niya ang plano. Ang lalaking nasa tabi niya ay walang iba kundi si Duke Rimgrave, ang leader ng Royalist faction. Ipinaliwanag ni Rimgrave ang kanyang estratehiya. Gagamitin niya ang Holy Kingdom of Rosario upang durugan ang Kalpa faction sa pamamagitan ng isang reform letter. Bilang sentro ng relihiyon, ang Holy Kingdom of Rosario ay may kapangyarihang magpadala ng reform letter sa alinmang bansa na pinaghihinalaang gumagawa ng heretical acts. Ang ganitong liham ay nangangailangan ng suporta mula sa ilang cardinals bago mailabas.
At dahil doon, napakalaki ng impluwensya nito. Nang marinig ang planong iyon, naisip ni Phil Boyd na perpektong dahilan iyon. Agad niyang tinanong si Rimgrave kung ano ang kailangan nito bilang kapalit. Ipinaliwanag ni Rimgrave na kailangan nila ng approval mula sa hindi bababa sa 2 cardinals. Kaya plano niyang suhulan ang isa sa mga ito. Nagtaasan ng wine glass ang dalawa habang nagto-toast sa tagumpay. Sinabi ni Rimgrave na tapos na raw ang kanyang usapan sa 2 cardinal. At malapit nang simulan ang plano. Ngayon, maaari na lamang silang magdiwang habang ipinauubaya ang natitirang hakbang sa mga iyon. Lumipat muli ang eksena. Sa pinakamalaking simbahan sa Holy Kingdom of Rosario, makikitang nakaupo ng isang cardinal na nagngangalang Sergius. Tumingin siya sa isang tao at nagsalita. May 8 tao raw na nasa ilalim ng Saint at Pope. At dahil parehong abala ang mga ito, naniniwala siyang pangalawang beses pa lamang silang nagkita. Tumayo si Sergius at lumapit habang nagsasabing isang karangalan para sa kanya ang makilala ang kapwa cardinal sa lugar na iyon. Ang cardinal na kanyang nilapitan ay sumagot ding ikinagagalak niya itong makilala. Wala nang paligoy-ligoy pa. Agad ipinahayag ni Sergius ang kanyang pakay. Nais niyang hiramin ang pangalan ng cardinal upang gumawa ng reform letter laban kay Count Palacio. Buong kumpiyansa niyang sinabi na hindi iyon masamang alok para sa isang taong nasa ganoong posisyon. Siniguro rin niyang hindi ito dapat mag-alala. Dahil madali lamang gumawa ng fabricated na dahilan para sa akusasyong heresy. Tutal, sa pananaw niya, si Count Palacio ay isa ng tunay na heretic. Pagkatapos, may kumpiyansang tinanong ni Sergius ang opinyon ng babaeng cardinal na nasa harapan niya. Cardinal Yusha, nang marinig ang tungkol sa reform letter laban kay Count Palacio, ngumiti lamang si Yusha. Kalmado niyang tinanong kung sigurado ba talaga si Sergius na gusto nitong gamitin ang kanyang pangalan upang ibaon si Count Alon Palacio. Ipinaliwanag ni Sergius na para sa bagay na iyon, gagamitin nila ang kaina-hinalang pagkamatay ni Cardinal Viantre bilang pangunahing dahilan. At dahil sa posisyon ni Yusha, dapat daw ay naiintindihan niya ang sitwasyon. Isang tusong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sergius. Sa isip niya, plano niyang angkinan para sa sarili ang perang pampasuhol. Hindi na raw siya makapaghintay na tamasahin ang daan papuntang langit na inilatag sa kanyang harapan. Ngunit, sa isang iglap, marahas na nabali ang mga buto ni Sergius. Napilit siyang mapasigaw sa matinding sakit. Si Yusha, na nakatayo pa rin sa parehong pwesto, ay patuloy na gumagawa ng nakakakilabot na cracking sounds. Parang dinudurog ang katawan nito mula sa loob. Habang ginagawa iyon, mahina ngunit malamig niyang hinihingi ang paliwanag nito. May halatang iritasyon sa kanyang mukha habang muli siyang nagtatanong. Ano raw ba ang ibig nitong sabihin sa pagsasabing papatayin niya ang lalaking kanyang sinasamba? Malinaw na umalangaw ang mga sigaw ni Sergius. Ngunit, kahit isang tao sa labas ay walang narinig. Parang tuluyang nahiwalay ang buong silid sa mundo. At malamig na sinabi ni Yusha, sumigaw ka hanggat gusto mo. Kahit gaano ka kalakas sumigaw, walang darating para iligtas ka. Bumagsak si Sergius sa sahig. Naglalaway habang nanginginig sa takot at sakit. Nagmakaawa siya kay Yusha, patayin mo na lang ako. Ngunit malamig na sumagot si Yusha, hindi kita papatayin. Muling tumagos sa katawan ni Sergius ang pakiramdam ng kamatayan ng walang awa. Paulit-ulit na umalangaw ang kanyang mga sigaw. Hanggang sa unti-unting bumalik sa normal ang ayos ng kanyang mga buto. Nanginginig siyang lumuhad sa harap ni Yusha. Nagmakaawang patawarin siya, at kung hindi man siya mapapatawad, mas gugustuhin na lamang niyang mamatay. Ngunit sinabi ni Yusha na hindi niya ito papatayin. Dahil may kailangan pa itong gawin para sa kanya. Gayunpaman, dahil nagtangka si Sergius na gumawa ng masama laban sa lalaking kanyang sinasamba. Kailangan muna nitong tumanggap ng kaparusahan. Muli na namang napuno ng matinding sigaw ang silid habang nilalamon si Sergius ng hindi matiis na paghihirap. Sa gitna ng kanyang pag-iyak at paghiyaw, mahinahong sinabi ni Yusha, intindihin mo ang iyong kasalanan, upang mapatawad ka. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa residence ni Count Palacio. Isang buwan matapos silang bumalik mula sa Colony Desert. Muli nang nakasuot ng suit si Alain. Handa nang dumalo sa isang magic conference. Mukha siyang pagod, ngunit bilang chairman, wala siyang choice kundi magpakita.
Kailangan pa rin niyang imbestigahan ang abyssal entity at ang mga outer gods. Karaniwan, ganoon mag-isip si Alon. Ngunit ngayon, iba ang aura niya. Mukha siyang sobrang ganado habang hawak ang isang liham. Nagtaka pa si Evan kung bakit hanggang ngayon ay hawak-hawak pa rin niya iyon kahit 2 linggo na mula nang dumating. Ngumiti si Alon habang sumasagot. Masaya raw siya tuwing tinitingnan niya ang laman ng sulat. Nakalagay sa liham ang opisyal na sertipiko na nagpapatunay na siya ang leader ng isang faction. At higit sa lahat, ang opisyal niyang sweldo ay lampas pa sa inaasahan niya. Bago niya malaman ang halaga ng bayad, wala talaga siyang gana sa pagiging chairman. Iniisip pa nga niya noon kung bakit may mga taong gustong kumuha ng ganoong posisyon. Pero matapos makita ang halaga, proud pa niyang sinuot ang sash na may nakasulat na, Chairman of the Kalpa Faction. Umabot pa siya sa puntong sinabi, with great power comes great responsibility. Habang yakap-yakap ang sobre sa kanyang dibdib, nalilito pa rin siya sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung paano kumikita ng ganoon kalaki ang isang faction structure. Ngunit base sa lagay ng kanilang finances sa bahay, napakagandang balita raw nito. Halos maiyak sa emosyon si Alon habang sinasabing, ang tunay na lunas para sa modernong tao ay pera. Sa wakas daw ay gumaling na ang kanyang sugatang kaluluwa. Kinagabihan, dumating si Alon sa residence ni Mark Richen, ang lugar kung saan ginaganap ang conference. Tahimik siyang naglakad habang inoobserbahan ang paligid. Narinig niyang maraming sikat at makapangyarihang tao ang dumalo roon. May mga warriors, merchants, at maging mga pari. Nandoon na rin sina Kalia at Loria. At agad nila siyang sinalubong. Nakangiting tanong ni Loria kung kumusta na siya. Pagkakita sa 2 babae, bahagyang kinabahan si Alain, pero kalmado pa rin siyang sumagot na ayos lang siya. Pagkatapos, nagsimula siyang kumain ng mga pagkaing nakahain sa mesa. Ngunit, patuloy siyang sinusundan ng 2 babae. Sa isip niya, sangkot na siya sa 2 pinakamapanganib na tao sa underworld. At dahil sa lahat ng misunderstanding na iyon, hindi niya maiwasang kabahan. Sa katunayan, umaasa pa siyang aalis na agad ang 2 pagkatapos siyang batiin. Biglang lumapit si Evan habang may dalang pagkain. Mahina nitong sinabi na may urgent news siya. Pabulong niyang ibinalita, ang leader ng Royalist faction ay nakatanggap ng reform letter at hinihila na raw papunta sa Holy Kingdom. Pagkarinig niyon, nakaramdam pa nga ng ginhawa si Alain. At least, hindi na niya ito kailangang makita muli. Hindi kalayuan sa kanila, may biglang lumapit kay Kalia. Agad nitong tinanong kung may kailangan ba ito. Habang sina Alain at Evan naman ay tahimik lang na nagpapatuloy sa pagkain. Kalaunan, lumabas na ang taong lumapit ay walang iba kundi si Maris Filboy, ang leader ng Noble Faction. May takot sa mukha nitong humarap kay Alain. At pagkatapos, inamin nito ang kanyang pagkatalo. Hindi lamang iyon, ibinaba pa niya ang kanyang ulo habang nagmamakaawang patawarin siya ni Alain. Nabigla ang lahat sa asal ni Maris Filboy. Maging sina Kalia at Loria ay natigilan. Alam nilang mabuti kung sino ang lalaking iyon. Isa siya sa pinakamataas na tao sa mundo ng politika. Ang leader mismo ng Noble Faction. At ngayon, nakayuko siya sa harap ni Alain. Naiintindihan ng lahat na hindi tulad ng underworld. Umiikot ang mundo ng politika sa dahilan at justification. At sa mundong iyon, ang pagyuko ng ulo ay hindi maliit na bagay. Katumbas iyon ng pagsuko ng sariling kapangyarihan sa ibang tao. Napatitig si Kalia sa eksena ng may halong takot. Inamin niya sa sarili na tunay ng pambihirang tao si King Alan. Kahit ngayon, nananatili pa rin itong sobrang kalmado. Parang matagal na nitong alam na mangyayari ang lahat ng ito. Habang nanginginig si Filboy na nakayuko, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nangyari ilang araw na ang nakalipas. Noon, nakareceive siya ng isang misteryosong liham. Isang liham na halos kapareho ng reform letter. Kasama nito ay isang magic orb na may lamang 5 segundong mensahe. At ang tanging laman nito, ang sigaw ng kanyang kasamahan na pilit siyang pinapakiusap ang igalang si Great Moon. Mabilis niyang napagtanto na ang nasa loob ng mensahe ay si Duke Rimgrave. Namimilipit sa matinding paghihirap, at sa pinakadulo ng mensahe, isang babala ang iniwan para sa kanya. Siya na raw ang susunod. Nanginginig ang mga kamay ni Filboy habang binabasa ang liham.
Hindi niya maintindihan kung paano nauwi sa ganoon si Duque Rimgrave. Tutal, ang gusto lamang naman nilang dalawa ay tapusin ang political conflict na iyon. Alam niyang karaniwang katapusan na ng political life ng isang tao ang makatanggap ng reform letter. Ngunit hanggat hindi totoong heretic ang tao, dapat ligtas pa rin ito. At gayon paman, kahit walang koneksyon sa heresy si Duque Rimgrave, nauwi pa rin ito sa kakilakilabot na sinapit nito. Hinawakan ni Philboyd ang kanyang sumasakit na ulo habang unti-unting nagkakaroon ng nakakatakot na conclusion. Gawa ito ng lintik na Palacio na iyon. Hindi niya maintindihan kung paano nakakuha si Palacio ng koneksyong mas malakas pa kaysa sa kanya. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na kinatatakutan niya ngayon ay ang linyang nagsasabing siya ang susunod na target. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Nakaluhod si Philboyd sa harap ni Alon. Nanginginig ang boses nitong nagsabing, gusto na lamang niyang mamuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nangako siyang aalis na sa mundo ng politika. At nagmakaawang hanggang reform letter na lamang daw ang mangyari. Wala nang iba pa, natural lamang na nalito si Alan habang pinapanood ang sobrang exaggerated na asal ni Philboyd. Sa isip niya, unti-unti na niyang pinaghihinalaan ang dalawang babaeng nasa harapan niya. Ano na naman kayang klaseng plano ang ginagawa ng dalawang ito? Pakiramdam niya, sa pagkakataong ito ay ipinapakita na talaga ng dalawang babae ang tunay na anyo ng mga mastermind ng Asteria. Samantala, patuloy namang pinupuri ni Kalia at Loria si Alon habang pabulong na humahanga rito. Ngumiti sila habang kinikilala ang kanyang kadakilaan. Sa gitna ng napakalalim na misunderstanding na iyon, ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na tuluyan nang nawala ang hinala ni Alia at Zenonia na ginawa nilang pinuno ng Kalpa faction si Count Palacio para lamang sa sarili nilang kapakinabangan. Sa halip, nagbago ang kanilang pananaw. Si Alon mismo ay tunay na karapat-dapat mamuno sa isang mapanganib na faction tulad ng Kalpa. 3 araw matapos magsimula ang Noble Conference, umalis si Alan patungo sa Eastern Region upang dumalo sa Magic Conference. Makikitang magkasamang namimili sina Alan at Evan. Sa gitna ng kanilang paglalakad, nabanggit ni Evan na narinig niyang si Mark Philboy ay nakatanggap din ng reform letter at dinala na sa Rosario. Nagulat mismo si Alan. Pati pala si Philboyd ay nahuli rin sa huli. Nang makita ni Evan ang reaksyon niya, lalo itong nalito at nagtanong, "Hindi, ba ikaw ang nagpadala ng reform letter?" Agad itong itinanggi ni Alan. Walang paraan daw na kaya niyang gawin ang ganoong bagay. Mas lalo pang nalito si Evan kaya binanggit niya ang nangyari sa Noble Conference. Noon daw, basta na lamang umalis si Alan habang sinasabing, susubukan niyang maging mas lenient. At dahil sa linyang iyon, nagkaroon ng misunderstanding si Evan at naniwalang si Alan ang nasa likod ng reform letter. Pagkaunawan ni Alan sa misunderstanding, wala siyang nagawa kundi mapatulala. Sa isip niya, gusto lang naman niyang tumakas noon sa sobrang awkward na sitwasyon. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Lania, ang lungsod ng mga labyrinth. Isang lugar na puno ng walang katapusang posibilidad para sa exploration. At tahanan ng 5 dakilang guilds. Isa sa 5 iyon, ang Iron Blood Guild, ay kasalukuyang naglalakbay sa loob ng labyrinth. Sinusubukan ng isang senior member na pakalmayan ang isang junior. Ipinapaliwanag na halos superhuman na raw ang mga guild leaders nila. Pagkatapos, nagsalita ang kanilang leader na si Alderic. Sinabi niyang huwag silang masyadong umasa sa mission na ito, dahil hindi magiging ganoon kasimple ang lahat sa pagkakataong ito. May isang miyembro na nagtanong kung totoo bang ang task nila ay hulihin lamang ang isang monster sa 20th floor. Sumagot si Alderic na tinanggap lamang niya ang request dahil sa napakalaking advance payment. Karaniwan kasi, ang 5-fold multiplier ang itinuturing na safe zone. Kaya kakaiba talaga ang request na ito. Gayunpaman, kahit pa-trap ito, naniniwala si Alderic na kaya niya pa rin itong harapin ng madali. Tutal, nakarating na siya lampas sa 50th floor noon. Nilinaw rin niya na kahit mabaigo sila, hindi na ibabalik ang upfront payment ayon sa kontrata. Hindi nagtagal, narating nila ang 20th floor ng labyrinth. Ang bawat hakbang nila ay umaalingaw-ngaw sa malamig at makikitid na dingding. Biglang may isang nakakita ng kung ano. Itinuro niya ang dulo ng chamber at nagtanong kung sino ang nakatayong figure roon. Pagkakita rito ng kasama niya,
Natawa lamang ito. Goblin lang pala. Hindi sila makapaniwalang ang pinakamahinang uri ng monster ang makakasalubong nila sa lugar na iyon. Kailangan lang daw nilang patayin ang pangit na nilalang at kunin ang dala nito. Napansin pa nilang kakaiba ang Eastern-style clothing nito. Sa gitna ng maingay nilang usapan, dahan-daang lumingon ang figurang inakala nilang goblin. At saka ito nagsalita, ang iingay ninyo. Casual nitong iwinasiwas ang kamay nito, na para bang hinihiwa mismo ang espasyo. Sa isang iglap, napatay ang grupong sumugod rito. Nahati ang kanilang mga katawan habang lumilipad sa hangin, na nag-iwan kay Alderic na nakatayo lamang sa matinding pagkabigla. Mabilis niyang hinugot ang sandatang nasa likod niya at sumugod sa mapanganib na nilalang. Mula sa blind spot nito, iniangat niya ang kanyang napakalaking palakol upang umatake. Ngunit, isang daliri lamang ang itinaas ng misteryosong nilalang nang hindi man lang lumilingon. Isang beam ang agad na bumulusok palabas. At walang awang tumagos sa tiyan ni Alderic. Tiningnan sila ng figure na parabang mga insekto lamang sila. Pagbaba ng mapagmataas na hari ng Hungry Specters, isang paglalakbay ng paghamak sa mundo sa itaas. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang napakalaking tore na tila tumutusok sa kalangitan. Napatingala si Evan sa sobrang pagkamangha habang pinagmamasdan ang dambuhalang gusali sa harapan nila. Kahit si Alon ay hindi inasahang ganoon kataas ang Central Magic Tower. Naisip pa niyang baka mas mataas pa ito kaysa sa Eiffel Tower. Para kay Alon, sobrang surreal makita sa totoong buhay ang mga tanawing dati parang nasa loob lamang ng isang laro. Hindi nagtagal, isang grupo mula sa Red Magic Tower ang sumalubong sa kanila. Lumapit si Lian na may mainit na ngiti. Halatang natutuwa muling makita si Alon. Ipinaliwanag niyang magsisimula pa kinabukasan ang official conference program. Kaya sa araw na iyon, malaya munang maglibot si Alon. Nagpasalamat si Alon kay Lian at hiniling na samahan siya papunta sa library dahil may hinahanap siyang partikular na libro. Doon, hindi pinayagang pumasok si Evan. Kaya pinili nitong pumunta na lamang sa lounge. Dahan-daang naglakad sina Alon at Lian sa corridor. Binanggit ni Lian na bukas magpe-present ang Green Magic Tower ng bagong theory kasunod ng isang friendly duel. Habang nag-uusap sila, may narinig silang commotion mula sa unahan. Bahagyang lumingon si Alon, habang napabuntong hininga si Lian. Murmur niya, mukhang hindi na naman maiiwasan ang pakikipagtalo sa Vice Master ng Blue Magic Tower. Medyo nagulat si Alon nang malamang kilala ni Lian ang Vice Master ng Blue Magic Tower. Ipinaliwanag ni Lian na wala raw talagang limitasyon ang kaiabangan ng kinatawan ng Blue Tower. Sa unahan, kitang-kitang galit ang mga miyembro ng Green Magic Tower habang nakikipagtalo kay Fenya. Ngunit kalmado lamang na sumagot si Fenya. Kahit 5 mage pa ng level ninyo ang dumating, wala pa rin kayong laban. Natural lamang na lalo pang nagalit ang mga miyembro ng Green Magic Tower. Sumumpa silang darating ang araw na pagsisisihan ni Fenya ang mga sinabi nito. Hindi nagtagal, nagtagpo ang landas nina Fenya at Lian. May smug na tono si Fenya nang tawagin niyang rookie mage si Lian. Ang mage na tinalo niya noong nakaraang taon. Ngunit, sa mismong sandaling napansin niya si King Alon na nakatayo sa tabi. Marahas na nang inag ang kanyang katawan. Agad siyang yumuko ng awkward at nagbigay ng pagbati. Binalik naman ni Alon ang pagbati at tinanong kung kumusta siya matapos ang 6 na buwang hindi pagkikita. Matigas ang tono ni Fenya habang sumasagot. Maayos naman ako. Lumapit ng kaunti si Alon sa nananatiling awkward na si Fenya at sinabing hindi nito kailangang maging sobrang formal. Hindi pa rin itinataas ni Fenya ang tingin niya nang mahina itong magtanong. Pwede ba akong magsalita ng casual? Sinabi ni Alon na kumilos lamang siya ng komportable kung paano niya gusto. Ang mga miyembro ng Green Magic Tower ay tuluyang nabigla sa eksena. Naisip pa nila kung illusion magic ba iyon. Dahil biglang nagbago si Fenya na parang asong napaamo ng amo nito. Pagkatapos, nagbigay si Alon ng kaunting payo kay Fenya. Sinabi niyang kahit hindi naman talaga niya lugar magsalita tungkol dito, mas mabuting subukan nitong makisama sa kapwa mages. Sa isang iglap, biglang sumugod si Fenya pasulong. Pagkatapos ay yumuko siya sa mga miyembro ng Green Magic Tower. Humihingi ng tawad at maging nakikiusap pang maging kaibigan sila.
Pinuri ni Alon ang kanyang ugali at sinabing natutuwa siyang makita siyang muli. Walang pag-aalinlangan namang nagbigay si Fenya ng matalim na sulot. At pagkatapos, ang baliw na babaeng iyon ay bigla na lamang tumalon palabas ng bintana. Iniiwan maging ang sarili niyang mga kasama, habang pinapanood ang kakaibang asal na iyon. Kinamot lamang ni Alon ang likod ng kanyang leeg. Pakiramdam niya, sa tuwing nagkikita sila ni Fenya, lalo lamang lumalala ang ugali nito. May staff na nahulog sa sahig. Nanatiling walang masabi ang mga miyembro ng Green Magic Tower matapos ang nasaksihan nila. Maging si Alon ay mukhang nalilito rin. Tahimik niyang naisip, may mali ba akong nagawa? Nagpatuloy sa paglalakad sina Alon at Lian. Nagkomento si Lian na hindi niya inasahang kapag nasa paligid si Alon. Biglang matututo ng asal ang baliw na babaeng iyon. Mahinang nagmurmur si Alon. Alam kong genius si Fenya, pero parang sobra naman yatang tawagin siyang baliw. Pagdating nila sa harap ng elevator, nakasalubong nila ang isang tao mula sa Purple Magic Tower. Malawak ang ngiti ng lalaki habang binabati si Lian. Tinatawag pa siyang dear. Ngunit agad lamang siyang tinabig ni Lian ng may iritadong mukha. Pagkatapos ay tinanong ng lalaki kung sino ang lalaking kasama niya. Sinabihan siya ni Lian na ayusin ang asal niya at ipinaalam na ang lalaking iyon ay si Count Palacio. Bahagyang naningkit ang mata ng lalaki. So ikaw pala si Count Palacio, iyong laman ng mga chismis. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Beric, anak ng Tower Master ng Purple Tower. Bahagyang tumango lamang si Alon. Sa isip niya, parang hindi pa siya nakakakita ng ganitong klaseng kakaibang tao dati. Kalmadong ipinatong ni Beric ang kamay niya sa balikat ni Lian at sinabing balang araw. Mapapamahal din ito sa kanya. Pagkatapos noon, umalis na siya at naglakad palayo. Ilang sandali matapos umalis si Beric. Sinabihan ni Lian si Alan na huwag makisalamuha sa lalaking iyon. Ipinaliwanag niyang kahit 4th tier mage pa lamang si Beric. Kilala ito sa pagnanakaw ng research ng ibang tao para lamang ipahiya sila. Tumingin si Alon sa papalayong figure ni Beric at mahina itong nagmurmur. Ang maabot ang 4th tier sa ganoong kabatang edad, isa na yung tunay na henyo. Sa isip niya, naalala niyang napakalaki ng agwat ng bawat tier. At habang mas mataas ang antas, lalo lamang nagiging imposible sukatin ang diferensya. Ang pagitan pa lamang ng 7th tier mage at 8th tier mage ay halos hindi na maisip. Pagkatapos nito, sumakay si Alan sa elevator. Bago magsara ang pinto, sinabi ni Lian na nasa 38th floor ang library na hinahanap niya at magkikita silang muli sa presentation. Hindi nagtagal, dumating si Alon sa 38th floor. Lumilipad sa hangin ang mga libro. At sa mismong sandaling pumasok siya, agad niyang naramdaman ang malaking pagkakaiba ng game world at ng totoong realidad. Ngayon, dalawang bagay ang kailangan niyang gawin doon. Una, ay set niya ang oras sa hating gabi upang bumalik na lamang kapag sumikat ang full moon. Pangalawa, kailangan niyang hanapin ang isang itim na libro na walang title at walang author. Buksan ang nakatagong espasyo sa loob nito, at kunin ang artifact na nasa loob. Pagkatapos mahanap ang libro, ipinasok ni Alon ang kamay niya rito habang may hinahanap. May naramdaman siyang nakatagong bagay sa loob. At nang hilahin niya ito palabas, natagpuan niya ang item na hinahanap niya. Ring of Radiance. Lumipas ang oras at dumating ang susunod na araw. Pagkatapos ng presentation, nagpatuloy ang event sa isang friendly duel sa field. Habang tahimik na nanunood si Alan, may biglang lumapit sa kanya. Naghatid ito ng mensahe. Hinahamon daw siya ni Beric sa isang duel. Pagkarinig sa hamon, naiinis lamang na nagmurmur si Alon. Lagi na lang may sumisira sa katahimikan ko. Ngunit mabilis niyang naisip na malamang ay dahil iyon kay Lian. Tutal, nasabi na rin ito noon na palaging kinukulit siya ni Beric tungkol sa kasal. Hindi nagtagal, lumapit mismo si Beric at tinawag siya. Bahagyang yumuko ang lalaki bago nagsalita. Dahil nakibahagi raw kayo sa pagsupil ng Outer God, nais kong makatanggap ng gabay mula sa isang dakilang mage. Pagkasabi nito, palihim namang ngumisi si Beric sa loob-loob niya. Ang totoong dahilan ng duel na ito ay para makakuha siya ng mas malaking impluwensya lampas sa pagiging anak lamang ng Tower Master. Alam niyang inuugnay ngayon si Count Palacio sa insidente ng Outer God. Sa pagtataksil ng isang babayaga,
At maging sa mga tsismis na nagpasa na raw si Fenya sa kanya. Para kay Beric, pawang exaggeration lamang ang reputasyon ni Alon bilang mage. Sa paningin niya, pinalaki lamang ng mga taong walang kakayahang humusga ang imahe ni Alon. Gayong isa lamang naman itong third-tier mage. Sa isip ni Beric, ang isang mage na nagtatago sa likod ng kasinungalingan upang protektahan ang pride nito. Ang perpektong tuntungan para umangat siya. Pagkatapos mag-isip, magaang siyang natawa at tinanong kung natatakot ba si Count Palacio sa duel. Dagdag pa niya, relax lang, friendly match lang naman ito. Nang tawagin siyang takot, bahagyang nena si Alon. Sa isip niya ay nagmurmur siya. Kapag may taong naghahanap ng gulo ng walang dahilan, bigyan mo sila ng dahilan. May malamig at walang emosyon na mukha. Lumapit si Alon at tinanggap ang hamon. Sa kaibuturan niya, iniisip niyang kasing tanga ni Beric ang itsura nito at halatang walang modo. At dahil doon, balak niya itong turuan ng asal na matagal na nitong nawala. Di nagtagal, magkatapat na silang dalawa sa dulang arena. Inanunsyo ng referee na mahigpit na ipinagbabawal ang lethal magic. Nagsimula ang duel. May kumpiyansang itinaas ni Beric ang kanyang staff. Kumikislap ang enerhiya sa dulo nito habang iniisip niya. Kailangan niyang tapusin agad ito bago mapansin ng mga tao kung gaano kaina ang totoong magic ni Alon. Sa ganoong paraan, magagamit niya ang mga tsismis sa paligid upang mas pataasin ang sarili niyang reputasyon. Ngunit, biglang naglaho ang kumpiyansa sa mukha niya nang maramdaman niyang bumababa ng matindi ang temperatura sa paligid. Nakunat ang noo ni Beric sa pagkalito nang biglang bumigat ang kanyang mga binti. Pagtingin niya pababa, tuluyan nang nagyelo ang dalawa niyang paa. Natabunan na ng yelo ang buong battlefield. Sinumang pumasok sa lugar na iyon ay agad na magyayelo. Nagsimulang bumuo ng hand seal si Alon. Sa kanyang hintuturo ay nakasuot ang item na Memories of the Black Eye. Kasabay nito, ina-activate niya ang kanyang magic technique. Ilang sandali bago iyon, isang miyembro ng Green Magic Tower ang makikitang inaalog ang kanyang disciple habang sumisigaw sa hindi makapaniwala. Nagsorry si Fenya, itinanong pa niya kung nasobrahan na ba ito sa pag-aaral at tuluyan ng nabaliw. Ngunit kalmado lamang na sumagot ang disciple na hindi siya nagsisinungaling. Ipinaliwanag niyang talagang naging sobrang magalang si Fenya matapos makita si Count Palacio. Sa mahinang boses, idinagdag pa ng disciple, baka, totoo nga ang mga chismis tungkol kay Count Palacio. Maging siya ay naging curious kung sino ba talaga ang Count na iyon para mapaamo ang isang tulad ni Fenya. Pagkatapos ng usapang iyon, dumating ang master ng Green Magic Tower sa duel arena. Tinitigan niya si Alon habang mahina itong nagmumurmur. Gusto kong makita, mismo ang kakayahan ni Count Palacio. May isa rin mula sa Red Magic Tower na nagpahayag ng pagdududa kay Count Palacio. Batay sa enerhiyang inilalabas ni Alon, hindi raw ito mukhang high-rank mage. Maging ang mana capacity nito ay tila napakaliit. Habang umaalingaw ang mga bulungan ng pagdududa, kalmadong naglakad lamang si Alon papunta sa arena. Naningkit ang mata ng master ng Green Magic Tower. Mahina nitong sinabi, ang kaalaman ang pinakamahalagang aspeto ng magic, pero kung masyadong maliit ang mana mo, mahirap maintindihan ang lahat. Sumang-ayon din ang mga miyembro ng Red at Blue Magic Towers. Sinasabing mukhang mabubunyag na raw ang lahat ng kasinungalingan ni Count Palacio. Ngunit, ang lahat ng pagdududang iyon ay agad na naglaho, dahil ang sumunod na nangyari ay lampas sa inaasahan ng kahit sino. Ang buong battlefield ay nagyelo sa bigat ng napakalawak na magical energy. Ang mga taong puno ng pagdududa kanina, ngayon ay nakatitig na lamang nang nakabuka ang bibig sa matinding pagkabigla. Nakatayo si Alon sa gitna ng arena. Kalmadong pinapagyelo ang buong field. Walang kahit bahid ng panik sa kanyang mukha. Tanging malamig na composure lamang. Isang presensyang tila pinipiga ang mismong atmosfera sa paligid. Napatitig sa pagkagulat ang master ng Red Magic Tower. Napagtanto niyang halos na perpekto ni Alon ang sabayang paggamit ng tatlong magkakaibang magic combinations. Agad namang nagsalita ang master ng Green Magic Tower. Kahit ako na isang 5th-tier mage, hindi ko kayang gawin ang teknik na iyan. Natural lamang na kumalat ang pagkalito sa kanilang lahat. At iisang tanong ang nabuo sa kanilang mga isip. Paano niya ito nagagawa? Sunod-sunod na lumabas ang mga phrase mula sa labi ni Alon.
Crystallization. Rotation. Nagsimulang mabuo ang snow crystals. Mahihinang kumikislap habang pinupuno ang hangin. Pagkakita roon, napatitig na lamang si Beric sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Unti-unting gumapang ang panik sa kanya habang mabilis niyang muling itinataas ang kanyang staff. Alam niyang kailangan na niyang kumilos ngayon. Habang pinapanood ang duel, nagsimulang mabahala ang mga masters. Napagtanto nilang nagiging mapanganib na ang sitwasyon. May isang sumigaw. Gagamit si Beric ng lethal spell na exclusive sa Purple Magic Tower. Sa mismong sandaling iyon, sabay-sabay na sumabog ang mga lumulutang na ice crystals. Sa gitna ng pagsabog, napangiwi sa sakit si Beric habang pilit tinitiis ang pinsala. Kasabay ng desperado niyang pagtatangkang panatilihin ang ultimate spell na ilalabas sana niya. Ang mga spectator sa labas ng arena ay nakatitig lamang sa nangyayari. Si Beric, ang mismong challenger, ay tuluyan ng nagyelo sa loob ng isang napakalaking block ng yelo. Parang isang obra maestrang nakadisplay sa gitna ng arena. At dahil doon, agad na idineklara ng referee. Ang nanalo ay si King Alon Palacio. Sa sandaling matapos ang friendly duel, dagsa agad ang mga taong lumapit kay Alon habang binubuhusan siya ng papuri. Masiglang nagtanong ang master ng Green Magic Tower kung paano niya nakokontrol ang magic sa ganoong paraan. Ngunit mabilis din itong humingi ng paumanhin nang maisip niyang baka personal origin magic yun ni Alon. May isa pang nagsalita, sinabi nitong tila nakakita raw siya ng bakas ng sinaunang pamamaraan. Ang paggamit ng hand seals bilang medium sa pagcast ng magic. Bahagyang nalito si Alon. Sa isip niya, alam naman niyang mula sa sinaunang panahon ang mga chants at hand seals na iyon. Pero nagulat pa rin siya kung gaano sila ka-unfamiliar sa ganitong methods. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Alon sa kanila, "Third-tier mage lang talaga ako." Agad namang nagtawanan ang mga masters nang marinig iyon. Imposible iyon. Tumigil ka na sa pagda-downplay sa sarili mo. Nang maramdaman ni Alon na nagiging sobrang overwhelming na ang sitwasyon, mabilis siyang nag-excuse at tumakas bago pa siya mapigilan ng mga masters. Ilang sandali pagkatapos, nakarating siya sa isang tahimik na corridor. Huminto siya roon at malalim na napabuntong hininga sa ginhawa. Tumingin si Alon sa kanyang hintuturo kung saan nakalagay ang item. Matagal na niyang inaasahang magiging sobrang kapaki-pakinabang ang bagay na iyon. Ang item na iyon, Memories of the Black Eye. Itong artifact na espesyalista sa sustaining magic. May kakayahan itong mag-store ng isa sa mga spell nang gumagamit at maglabas ng mas pinalakas na bersyon nito. Kapag ang stored spell ay frozen lands, karaniwan itong kakainin ang 3 sa 5 available magic slots. Ngunit kapag ginamit ni Alon ang frozen land sa pamamagitan ng item sa kanyang daliri, hindi lamang tumataas ang power nito. Nananatili rin niyang magagamit ang natitira pa niyang 5 spells. Habang kalmadong naglalakad sa corridor, unti-unting may naunawaan si Alon tungkol sa skill na Glory of the Snow Kick. Ang tunay nitong epekto ay freeze ang surrounding air matapos makumplito ang manifestation ng spell. Naalala niya ang sinabi ng black figure mula sa Kaara. Ang mga phrase ang susi sa paglapit sa mundo. Habang iniisip niya iyon, unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay. Kung gagamitin niya ang mga phrase habang tunay na nauunawaan ang kahulugan ng mga ito, hindi lamang niya mababago ang katangian ng magic. Maaaring manipulahin niya mismo ang mga batas ng mundo. Inamin ni Alon na noong una, akala niya ay ginagamit lamang ang phrases upang palakasin ang incantations. Ngunit ngayon, habang mas nauunawaan niya ang konsepto nito, lalo lamang lumalakas ang curiosity niya tungkol sa tunay nitong aplikasyon. Pagkatapos maunawaan ang lahat ng iyon, gumawa ng plano si Alan. Kapag nakapagpahinga na siya, kukunin niya ang isang bagay na matagal na niyang inihanda para sa gabing iyon. At sa madaling salita, dumating ang gabi, at bumalik si Alan sa library. Sa mismong sandaling dumating siya, isang misteryosong boses ang biglang umalangaw-ngaw. Mukhang dumating ka sa tamang oras. Pinuri ng hindi nakikitang figure si Alan dahil matagumpay niyang nalutas ang puzzle. Pagkarinig sa walang katawan na boses, agad na tumingin sa paligid si Alan at nagsabing pumunta siya roon upang lutisin ang susunod na puzzle. Dahan-daang may lumitaw na figure mula sa mahinang liwanag. Nagsalita ito habang tila nagtataka.
Hindi ko inasahang mananatili kang kalmado matapos marinig ang boses ko. Pagkatapos, ipinakilala nito ang sarili. Ito raw ang executioner, kinatatakutan at iginagalang ng mga sumisira sa kaayusan ng mundo. The Eternal Fear, ngunit sa mga mage, kilala rin ito bilang The Chalice of Beginnings. Biglang lumaki ang mata ni Alon nang tuluyang lumitaw ang figure. Kilalang kilala niya kung sino ito. Pagkatapos ng nakalimutang panahon ng mga Diyos, siya ang unang mage na nakaabot sa 8th tier. Archmage Hankel, tuluyang nagpakita ang misteryosong mage. Isang babae na may suot na kakaibang witch hat. Napayuko si Alan habang nilulunok ang kaba. Agad siyang naging alerto. Alam niyang kahit kaunting pagkakamali lamang, maaari siyang mapahamak ng husto. Binigyan pa nga ng mga players si Hankel ng palayaw na retry witch. Para makuha ang item niya, kailangang tama ang mapili mong dialogue options. Isang maling sagot lang, instant death agad. Mas malala pa, kapag may napansin kang kakaiba tungkol sa kanya, papatayin ka agad ni Hankel sa mismong lugar. Dahil doon, tinatawag din siya ng mga players na Angry Milk Witch. Ramdam ni Alan ang napakalakas na panganib na nagmumula sa kanya. Kaya naman, agad siyang nagcast ng defensive spell upang maiwasang mapatay agad. Huminga ng malalim si Hankel, ngunit bigla niyang nakita ang mga iyon. Blue 1, Black 1, nagpakita ang dalawang dambuhalang mata sa harapan niya at direktang tumitig sa kanya. Kalmadong nagsalita si Alon, handa na akong lutisin ang puzzle mo. Ngunit sa halip, napasigaw si Hankel sa takot. Marahas na nanginig ang buong katawan niya. Kinuskos lamang ni Alan ang kanyang mata. Sa isip niya, aminado siyang sa laro ay palagi lamang niyang nakikitang nakaupo si Hankel. Pero hindi niya inasahang, ganoon pala ito kaliit sa totoong buhay. Naisip pa niyang baka mukha lamang itong matangkad dahil sa sobrang laki ng suot nitong sombrero. Sa nanginginig at halos pambatang boses, iisa lamang ang nailabas ni Hankel. Natural lamang na nalito si Alon sa ibig nitong sabihin. At pagkatapos, bigla na lamang tumakbo palayo si Hankel sa takot. Nauutol pa itong nagsalita, ibibigay ko na lang ang item ko sa'yo. Lalo lamang nalito si Alon sa reaksyon nito, habang ang item na matagal niyang hinahanap ay nasa kamay na niya ngayon. Bago tuluyang mawala, mabilis pang sinabi ni Hankel, umalis ka na agad dito. Habang pinapanood, siyang tumakas ng ganoon, nakaramdam si Alan ng ginhawa. Tutal, nakapaghanda pa nga siya ng defensive magic kung sakali. Ang hindi niya lamang maintindihan ay, bakit paulit-ulit na tumitingin si Hankel sa likuran niya? Nang tingnan naman niya iyon, wala naman siyang nakitang kahit ano. Gayunpaman, hindi na iyon masyadong pinag-isipan ni Alon. Ang pinakamahalaga ay nakuha niya ng madali ang item na gusto niya. Kinabukasan matapos ang friendly match, sinimulan ni Alan ang pagdalo sa conference presentations habang nakikilahok din sa mga magical discussions. Para sa kanya, mas kapaki-pakinabang pa ito kaysa mag-aral ng mag-isa. Hindi tulad niya na mas bihasa sa magic control. Ang pakikipag-usap kay Lian, na may pambihirang mana manipulation, ay tunay na nagbibigay sa kanya ng bagong insight tungkol sa tamang paghawak ng mana. Punong-puno ng curiosity si Lian habang paulit-ulit nitong tinatanong. Sigurado ka bang third-tier mage ka lang talaga? Agad naman siyang pinaalalahanan ni Alan. Pang-15 beses na niya iyong itinatanong. Sa huli, napabuntong hininga na lamang si Lian habang helpless na tumatango. Mukhang sumuko na rin siya sa kakatanong. Tahimik na bamulong si Alon sa sarili niya. Siguro panahon na para subukan ko ang 4th-tier magic. Pagdating ng ika-4 na araw, nakatanggap si Alan ng balita mula kay Evan. Isang outer god raw ang lumitaw sa loob ng Elthania Labyrinth. Ipinaliwanag ni Evan na tila na bago mismo ng outer god ang istruktura ng labyrinth. Ayon sa estima ng Intelligence Guild, mahigit 1 linggo na raw mula nang magsimula itong magpakita. Matagal nang nakapaghanda si Alan ng liham para rito. Kaya agad niyang inutusan si Evan na ipadala iyon bago sila umalis patungong Elthania. Makikitang si Fenya ang naghatid kay Alan sa kanyang pag-alis. Tinanong pa niya kung aalis na ba talaga ito ulit. Walang emosyon na tumango lamang si Alan bilang sagot. Ngunit biglang nagsalita si Fenya. Alam ko ng tunay kang third-tier mage. Isinusumpa ko pa. Habang papalayo ang karwahe,
Malalim na yumuko si Fenya at malakas na ipinagdasal ang ligtas na paglalakbay ni Alan. Habang papalayo ang Magic Tower, unti-unting nakaramdam si Alan ng kakaibang pagkailang. Kahit nagpunta si Fenya upang ihatid siya, wala man lang itong mukhang lungkot sa pag-alis niya. Sa katunayan, ilang araw na nanatili sa isip ni Alan ang kakaibang ngiti nito. Kalaunan, dumating si Alan sa Labyrinth City ng Elthania. Marahang umuugong ang karwahe habang dumaraan sa mataong lansangan. Parehong natulala sina Alan at Evan nang makita nila ang tirahan ni Rai. Noon, isang napakaliit na shop lamang iyon. Ngayon, isa na itong napakalaki at napakagarbong mansyon sa gitna ng syudad. Agad na sinabi ni Evan na narinig niyang mabilis umakyat si Rai sa matataas na ranggo. Pero kahit ganoon, nagulat pa rin siya na umabot ito ng ganito kataas sa napakaikling panahon. Tahimik lamang na nakatitig si Alan. Sa isip niya, alam niyang napakalaki talaga ng impluwensya ng magical tool appraisers. Pero hindi niya inasahang aabot ito sa ganitong level. Gayunpaman, iyon din mismo ang dahilan kung bakit may gusto siyang ipakiusap sa anak niya. Lumapit sina Alan at Evan sa servant na nagbabantay sa gate. Agad silang tinanong kung may appointment ba sila. Ipinaliwanag ni Alan na urgent ang sitwasyon at nakiusap man lang na ipaalam kay Rai na dumating si Count Palacio. May pilit na ngiti ang servant habang tinatago ang inis nito. Sinabi niyang, pang 325th na raw ngayong araw na may client na katulad ni Alan. Pagkatapos ay humingi ito ng paumanhin at ipinaliwanag na dahil wala silang appointment. Kailangan nilang magbayad ng 3,000 gold coins. Nanlamig si Alan nang marinig ang presyong katumbas ng isang buong mansyon. Kaya tinanong niya kung gaano katagal bago nila makausap si Rai nang walang appointment. Sagot ng servant, mga 10. Sa una, akala nina Alan at Evan ay 10 days lamang iyon. Ngunit agad nilinaw ng servant, 10 months pa bago nila makaharap si Rai. Parang tinamaan ng kidlat sina Alan at Evan. Tuluyang nanigas ang kanilang mga mukha. Hindi nagtagal. May biglang naghagis ng supot na puno ng gold coin sa servant. Pagkatapos ay inutusan itong buksan agad ang gate. Ang lalaking iyon ay si Laval Greystone, anak ng ruler ng Elthania. May mapanuyang tono itong nagsalita. Ang mga walang pera, walang magagawa. Nang makita nina Alan at Evan ang makapal na supot ng gold coins na dala nito, bahagya silang humanga. Samantala, pilit lamang ngumiti ang servant habang tinatago ang iritasyon. Tahimik nitong minura ang lalaki sa isip niya. Dumating na naman ang spoiled, nepotism brat na to. Agad bumukas ang gate para kay Laval. Pumasok siya kasama ang kanyang mga guards. Habang naglalakad, sinulyapan niya si Alan na nakatayo pa rin sa labas at mayabang na nagsalita. Umalis ka na lang kaysa lalo mong ipahiyas sarili mo. Natural lamang na nena sina Alan at Evan. Sa isip nila, talagang nakakairita ang ugali ng spoiled nepotism kid na iyon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, hindi na matiis ni Rai ang ugali ni Laval. Bigla siyang lumabas mula sa loob ng mansyon at agad na inutusang umalis ang lalaki. At heto na nga, walang awa, diretsyong sinuntok ni Rai si Laval sa sikmura. Agad bumulwak ang dugo mula sa bibig nito bago malamig na sinabi ni Rai. Umalis ka sa daraanan ko. Pagkatapos noon, magalang na yumuko si Rai sa harapan ni Alan at mahinahong nagsalita. Matagal ko nang hinihintay ang pagdating ninyo, Godfather. Tuluyang natulala ang servant sa nasaksihan niya. Kilalang kilala niya si Rai, maging prinsipe man mula sa ibang kaharian o hamak na pulubi sa lansangan. Pareho lang ang malamig at walang pakialam nitong pagtrato. Pero ngayon, yumuyuko siya ng buong galang sa isang tao. Samantala, galit na galit si Laval dahil sa pagtrato sa kanya ni Rai. Sumigaw pa siyang marami siyang koneksyon sa 3 councils. Ngunit ni hindi man lang siya pinansin ni Rai habang tuloy-tuloy itong nagre-rant. Habang patuloy sa pagwawala si Laval, tuluyan na siyang inignore ni Rai at inanyayahan sina Alan at Evan na pumasok agad sa mansion. Si Alan naman ay bahagyang nakaramdam ng pag-aalala. Sa isip niya, baka maging seryosong problema ang sobrang tinding ginawa ni Rai kay Laval. Makalipas ang ilang sandali, naglakad silang tatlo sa loob ng napakalawak at marangyang mansion. Tinanong ni Alan kung magiging problema ba ang nangyari kanina. Lalo't balita niyang sobrang spoiled ng ruler ng Elthania ang anak nitong si Laval. Kalmadong sumagot si Rai.
Hindi ninyo kailangang mag-alala, malaki ang posibilidad na hindi na tayo guguluhin ni Laval. Pagkatapos ay sinabi niyang ligtas niyang natanggap ang sulat na ipinadala noon ni Alan. Nang marinig iyon, maluwag na nakahinga si Alan. Sa puso niya, naisip niyang, mukhang maaasahan talaga ang anak kong ito. Kalaunan, nakarating sila sa guest room. Bahagyang nailang si Alan dahil muli na naman siyang pinaupo sa seat of honor. Katulad noong bumisita siya sa bahay ni Days. Dahil sa curiosity, tinanong niya si Rai kung bakit Godfather ang tawag nito sa kanya. Bahagyang nagtaka si Rai sa tanong. Para sa kanya, iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Ipinaliwanag ni Alan na kadalasan ay Savior ang tawag sa kanya ng ibang mga bata. Kaya curious lang siya kung bakit iba ang tawag ni Rai. Doon tuluyang ipinaliwanag ni Rai ang dahilan. Kalmado niyang sinabi, pakiramdam ko kasi, Godfather ang titulong pinakaangkop sa inyo. Sa isip ni Alan, pakiramdam niya si Rai ang tipo ng batang napilitang mag-mature ng sobrang aga at tumayong mag-isa sa buhay. At dahil doon, sobrang proud siya rito. Matapos pag-isipan iyon, ipinaliwanag na rin ni Alan ang tunay niyang pakay. Sinabi niyang nakasulat na iyon sa sulat na ipinadala niya noon. Humihingi siya ng tulong sa anak niya. Kailangan niya ng lehitimong impluwensya para makapunta saan man niya gusto. Kaya tinanong niya si Rai kung maaari ba siyang ipasok sa Outer God Suppression Squad. Sandaling natahimik si Rai bago nagsalita. Ipinaliwanag niyang kasalukuyang naghahanda nga ang Suppression Squad nitong mga nakaraang araw. Marahang kinamot ni Alan ang batok niya. Pagkatapos ay sinabi niyang kung magiging mahirap tuparin ang request niya dahil sa nangyari kay Laval. Hindi kailangang pilitin ni Rai ang sarili nito. Agad namang nagtanong si Rai. Nag-aalala ba kayo sa anak ng ruler ng Elthanie? Inamin ni Alan na nag-aalala lang siyang baka mabigatan si Rai dahil sa kanya. Kalmadong sumagot si Rai. Huwag kayong mag-alala, kumpiyansa akong kaya kung tuparin ang request ninyo. Habang nakatingala sa kisame, sinabi ni Alan na iiwan niya na ang lahat sa kamay ni Rai. Pagkatapos ng usapan, inihatid siya ni Rai sa kanyang kwarto at pinayuhang magpahinga muna matapos ang mahabang biyahe. Pagkaalis ni Rai, agad na bamulong si Evan. Sobrang mature talaga ni Rai. Bahagyang tumanggaw si Alan, parang lumaki siyang libro lang ang kasama niya. Lumipas ang oras hanggang gabi. Tahimik na nakahiga si Alan sa kama habang napabuntong hininga. Naalala niyang pumayag si Rai na tulungan siya. Sa ngayon, napagdesisyonan niyang isantabi muna ang problema tungkol kay Laval. Para kay Alan, ang tunay na problema ay ang Outer God Suppression Squad. Alam niyang puro matitigas ang ulo ng mga taong naroon. Mga taong puro dahas ang solusyon sa lahat. Hindi tulad noon sa Northern Region. Wala nang dahilan para magmadali ngayon. Kaya napagdesisyonan ni Alan na maging mas maingat at kalmado sa pagkilos. Hindi niya namalayang umaga na pala. Pumasok si Evan sa kwarto at gin-icing siya. Wala ba kayong balak kumain ng lunch? Nagtaka naman si Alan. Hindi niya man lang napansin kung kailan eksakto siya nakatulog. Kahit gaano siya katagal natulog, pakiramdam niya ay sobrang bigat at pagod pa rin ng katawan niya. Pagkatapos magayos, tumungo silang dalawa sa dining hall. Nauna nang naroon si Rai. Nakaupo sa harap ng mahabang mesa na puno ng mamahaling pagkain. Habang kumakain sila, ipinaliwanag ni Rai na tapos na niyang asikasuhin ang ipinakiusap ni Alan. Sinabi rin niyang magkakaroon mamaya ng strategy meeting. At magalang niyang hiniling na dumalo rin si Alan. Medyo nagulat si Alan. Hindi niya inasahang ganoon kabilas magsisimula ang paghahanda. Muli siyang pinakalma ni Rai tungkol kay Laval. Sa sobrang kalmadong tono, sinabi nito, binigyan ko na siya ng malinis na kamatayan. Bahagyang tumanggaw si Alan at casual na sumagot. Ngunit makalipas lang ang ilang segundo, biglang tumigil ang kamay niyang naghihiwa ng karne. Unti-unting nag-sink in sa kanya ang ibig sabihin ng sinabi ni Rai. Alam niyang parasite si Laval at mas mabuting mawala na ito sa Elthania. Sa laro, halos lahat ng masasamang subquest sa Elthania ay konektado rito. Mula sa massacre ng mercenaries sa 30th floor, hanggang sa mga monster na sumisipsip ng abyss entities. Pati na rin ang mga buhay na Chimera experiments. Si Laval ang nasa likod ng lahat. Pero kahit ganoon, anak pa rin ito ng ruler ng Elthania. Parang prinsipe ang traitor rito sa syudad. Ibig sabihin,
Pumatay si Rai ng miyembro ng royal family. Matapos pag-isipan iyon, seryosong tinanong muli ni Alan si Rai tungkol kay Laval. Kalmadong nagpaliwanag si Rai. Naalala raw niyang sinabi ni Alan na hindi komportable ang pakiramdam nito kay Laval. Dahil doon, naisip niyang patuloy lamang guguluhin ni Laval si Alan sa hinaharap. Kaya binura na lang niya ito. Idinagdag pa niyang hindi na kailangang mag-alala ni Alan tungkol sa 3 councils. Nang marinig ni Alan kung gaano casually magsalita si Rai tungkol sa murder, agad niyang naalala, isa si Rai sa seeds of the 5 great sins. Kahit itinuturing siya ni Rai bilang godfather, pakiramdam pa rin ni Alan na sumobra ito sa pagkakataong ito. Sa isip niya, nagtaka siya kung paano na-handle ni Rai ang lahat ng mercenaries na nagbabantay kay Laval. Gayong isa lamang itong appraiser. Unti-unting yumuko ang tingin ni Rai bago ito tahimik na nagtanong. Magiging problema ba ito? Inamin niyang baka hindi raw siya magaling sa mga ganitong bagay. Habang unti-unting dumidilim ang ekspresyon ni Rai, nalito si Alan kung bakit bigla itong mukhang sobrang downcast. Dahil doon, agad siyang nagsalita, "Nag-aalala lang ako para sa'yo." Agad namang sumagot si Rai. "Naayos ko ng perpekto ang lahat. Wala nang dapat ipag-alala." Nagpasalamat si Alan at sinabi rito na hindi nito kailangang magmukhang ganoon kalungkot. Mabilis namang sumagot si Rai. "Hindi ako malungkot." Marahan lamang tumanggaw si Alan habang lihim na iniisip. Mukhang nahihiya lang siyang aminin na gloomy siya. Pagkatapos noon, nakiusap si Alan kay Rai na huwag gumawa ng bagay na maglalagay sa kasalukuyan nitong buhay sa panganib. Ipinaliwanag niyang napakahirap ng pinagdaanan ni Rai para marating ang kinalalagyan nito ngayon. Kaya sayang kung basta lang masisira ang lahat. Tahimik na sumagot si Rai. "Naiintindihan ko, pero tungkulin ko iyon." At muli nitong sinabi kay Alan na huwag mag-alala. Dahan-daang tumayo si Rai mula sa upuan niya. Pagkatapos ay sinabi niyang gusto niyang ipakita kay Alan ang Eye of the Stalker. Dinala niya si Alan sa isang silid kung saan nakatago ang artifact. Mahinang ilaw lamang ang pumupuno sa buong kwarto. Ipinaliwanag ni Rai na maayos ding umuusad ang pangungulekta nila ng imprints. Nagulat si Alan nang marealize niyang ang Eye of the Stalker pala mismo ang nagpapalakas sa artifact gamit ang black imprints. Sa pagkakaalam niya, isa lamang itong ordinaryong support artifact. Hindi dapat ito nagkakaroon ng ibang function. Doon niya tuluyang naintindihan kung bakit naging napakasikat ni Mered. At doon din niya na-realize kung bakit napakabait ni Rai sa kanya mula pa sa simula. Matapos pag-isipan ng lahat, pinuri ni Alan si Rai dahil sa napakahusay nitong paggamit ng artifact niya. Ipinaliwanag ni Rai na matapos umabot sa 400 stacks, unti-unti nang bumabagal ang bilis ng pangungulekta. Gayunpaman, naniniwala siyang matatapos pa rin niya ang buong collection process sa loob ng ilang taon. Tahimik lamang na tumanggaw si Alan. Pero sa totoo lang, wala siyang ideya kung ano ba talaga ang kino-collect ni Rai. Hindi nagtagal, sinabi ni Rai na tapos na siyang magbigay ng status report. Pagkatapos noon, magalang niyang tinanong kung maaari na niyang ihatid si Alan sa meeting room. Pagdating nila roon, sa wakas ay nakilala ni Alan ang Outer God Suppression Squad. Agad siyang tinuro ng isang babae habang mayabang na nagsasalita. "Wala akong balak magsama ng mukhang dugyot na tulad niya." Malinaw na exaggerated lang ang rumors tungkol sa kanya. Ang babaeng may black and white na buhok ay si Mian, Guildmaster ng Ancient Tracker. Katabi nito si Maverick, Guildmaster ng Terra Nomad. Diretsahan pa nitong sinabi na dapat na lang itapon palabas si Alan dahil useless daw ito. Sa kabilang side naman ng kwarto, naroon si He-Man, Guildmaster ng Arcadia. At katabi niya si Argonia, Guildmaster ng Calamidra. Biglang bumunot ng dalawang blade si Mian at itinuro iyon kay Alan. Sa matalim na tingin, sinabi nito, "Tigilan mo ang pag-uutos sa iba. Sarilinin mo na lang advice mo." Sa kabila ng lantarang hostility, tahimik lamang na nag-isip si Alan. Alam niyang strength ang pinaka-importante sa mga mercenary. Pero hindi niya inasahang magiging ganoon sila ka-hostile. Habang walang nakakapansin, lihim nang naghahanda ng magic si Alan. Sa sandaling iyon, naisip niyang kailangan muna niyang makuha ang acknowledgement nila. Biglang pinakawalan ni Alan ang Frozen Lands. Sa isang iglap, bumagsak ng husto ang temperatura ng buong silid.
Mabilis na kumalat ang malamig na hangin habang unti-unting nagyayelo ang sahig. Kalmadong nagsalita si Alan. Ipinaliwanag niyang dalawa ang dahilan kung bakit gusto niyang sumali sa suppression squad. Una, hindi kayang supulan ng ordinaryong lakas ang Outer Gods. Pangalawa, kailangan niya ng malalakas na mercenaries na susunod sa mga plano niya. Kaya naman, gusto lang daw niyang magpakita ng kaunting lakas. Ngunit imbes na kumalma ang sitwasyon, lalo lamang itong lumala. Biglang binunot ni Maverick ang espada niya habang sumisigaw. Naghahanap ka ba ng away? Pero gaya ng dati, sobrang kalmado lang ni Alan. Hindi ba't ito naman talaga ang gusto ninyo? Pagkatapos ay sinabi niyang muntik na silang makagawa ng malaking pagkakamali. Nabalot ng katahimikan ng buong silid. Sa labas, cool at composed ang itsura ni Alan. Pero sa loob ng marupok niyang puso, sobrang takot na siya. Iniisip niya kung mali ba ang naging desisyon niya. Dahan-daang umatras si Alan papunta sa upuan niya. Tahimik siyang umupo bago nagsalita. Handa na ba kayong makipag-usap? Sa isip niya, may dahilan kung bakit niya sila pinrovoke ng ganoon. Katulad kasi ito ng isang special quest mula sa laro. At palaging pareho ang flow ng events. Sa dulo, kapag inacknowledge siya ni Argonia, hindi matutuloy ang laban. Sa kaibuturan ng puso niya, desperado nang nagdarasal si Alan na matapos na ang tensyon. Biglang sumugod si Maverick habang binubunot ang espada niya. Ngunit agad siyang pinigilan ni Argonia. Tumigil ka. Agad namang lumingon si Maverick at galit na nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Kalmadong nagpaliwanag si Argonia. Tayo ang unang nag-underestimate kay Alan. Nang marinig iyon, naiirito ngunit ibinalik ni Maverick ang espada niya sa lagayan habang matalim na nakatitig kay Alan. Sa loob-loob ni Alan, napahinga siya ng maluwag. Unti-unting nawala ang pressure sa dibdib niya. Agad niyang tinanong kung kailan magsisimula ang paglusob sa labyrinth. Ipinaliwanag ni Argonia na, 2 araw mula ngayon magsisimula ang exploration. Ngunit dahil magulo pa raw ang sitwasyon, iminungkahi niyang ipagpatuloy na lamang ang meeting bukas. Pumayag si Alan sa suggestion. Agad siyang tumayo at nagsabing, hanggang bukas. Sa karaniwan niyang kalmadong tono. Ngunit sa sandaling magsara ang pinto, agad siyang sumandal sa dingding. Malakas ang tibok ng puso niya. Nababalot ng malamig na pawis ang buong katawan niya. Magulo at mabigat ang paghinga niya. Parang bagong nakaligtas sa kamatayan. Sa isip niya, sumumpa siyang hindi na muling gagawa ng ganoong kapanganib na bagay. Masama ito sa puso ko. Samantala, bumalik ang eksena sa loob ng meeting room. Halatang naiinis si Maverick habang nagtatanong. Bakit mo basta pinaalis ang hambog na noble na iyon? Agad siyang pinakalma ni He-Man. Sinabi nitong kung hindi niya naiintindihan ang nangyari, mas mabuting manahimik na lang siya. Dahil ayon kay He-Man, iniligtas lang ni Argonia ang buhay niya. Mula sa isang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa inaakala niya. Siyempre, hindi yun maintindihan ni Maverick. Tahimik na nagsalita si Argonia. Hindi ko rin lubos na maintindihan. Pero isang bagay ang sigurado. Kung tunay na pinakawalan ni Alan ang attack na iyon, pwede kang mamatay anumang oras. Biglang bumalik ang alaala ni Argonia noong nakaraan. Noon, isa pa lamang siyang maliit na dragon hatchling. At minsang binalaan siya ng kanyang ina. Sinabi nito tungkol sa misteryosong black eyes na lumilitaw sa kalangitan tuwing gabi. Nakiusap ang kanyang ina, huwag mo silang kilalanin. At kung maaari, kalimutan mo silang tuluyan. Pagkatapos noon, nag-iwan ito ng isang absolutong babala. Parang huling paalala bago ang sakuna. Huwag na huwag mong kokontrahin. Ang nakakatakot na nilalang na kilala bilang Class Devourer. Naalala iyon ni Argonia. At ngayon, sigurado na siya, ang nakita niya kanina, ay eksaktong kapareho ng binabalaan ng kanyang ina daan-daang taon na ang nakalipas. Tahimik siyang napaisip. Sino ba talaga ang taong iyon? Kinabukasan, muling dumalo si Alan sa Outer God Suppression Squad meeting. Nag-aalala siya na baka hindi maging maayos ang pag-uusap. Pero hindi inaasahan. Sumunod talaga ang 4 na matitigas na tao sa plano niya. Natapos ang meeting ng walang malaking argumento. At unanimous pa ang naging desisyon. Maging si Rai ay nagulat. Samantalang si Alan naman ay tahimik lang na nagmamasid sa kanila nang may pagtataka. Si Mian, na dapat sana ay galit pa rin, ay biglang naging tahimik at mas kalmado kaysa dati.
Dahil doon, naramdaman ni Alan na unti-unti nang gumagana ang paggamit niya ng game knowledge. Sa madaling salita, kumpleto na ang lahat ng preparasyon. At dumating na rin ang araw ng exploration. Nagsimulang bumaba sa labyrinth ang exploration team kasama ang suppression squad. Habang pababa sila, sunod-sunod nilang pinapatay ang mga halimaw sa daan. Umalangaw-ngaw sa batong corridors ang tunog ng nagbabanggang armas, at mga dagandong ng monsters. Habang pinapanood ni Alan ang sunod-sunod na laban, bahagyang nanginig ang katawan niya. Napagtanto niya ang isang bagay. Imposibleng mag-isa siyang pumunta rito. Kahit gusto pa niya ang magic item sa 40th floor. Para kay Alan, ang mga halimaw sa labyrinth na ito ay nasa ibang level talaga. Nagpatuloy sila sa paglalakbay habang tinatanglawan ng mga sulo ang makikitid na daanan. Biglang lumapit si Mian kay Alan. At nagtanong, ayaw mo ba sa Beast Humans? Akala ni Alan ay galit pa rin ito dahil sa nangyari noon. Kaya agad siyang nagpaliwanag, hindi kita intensyong i-offend, hindi discrimination ang ginawa ko. Pero biglang nagbago ang atmosphere. May mapang-asar na ngiti. Hinawakan ni Mian ang balikat ni Alan. At saka sinabi, gusto mo bang gumawa ng kitten babies kasama ako? Dinagdagan pa niya iyon ng, siguradong sobrang cute ng magiging anak natin. Sa isang iglap, nanigas ang buong katawan ni Alan. Tuluyang tumigas ang mukha niya. Hindi niya inasahang may magsasabi ng ganoong bagay sa gitna ng napakadelikadong labyrinth. Tutal, ang alam lang naman niya kay Mian noon ay, isa itong useful party member sa early game. Biglang umamin si Mian. Sinabi nitong mahal niya si Alan. At alam na raw niya ngayon kung gaano talaga ito kalakas. Doon agad na-realize ni Alan. Ang cat races pala tulad ni Mian ay sobrang pinahahalagahan ang strength higit sa lahat. Matapos mag-isip sandali, diretsahan niyang tinanggihan ang malaswang alok ni Mian gamit ang blangkong mukha na puno ng internal pressure. Mukhang nadismaya si Mian. Sinabi nitong mula nang ipakita ni Alan ang lakas niya. Hindi na raw tumitigil sa pagtibok ang puso niya. At muli siyang nagtanong, ayaw mo ba talagang mag-exchange thoughts kasama ako? Sa mismong sandaling iyon, isang malamig na aura ang biglang kumalat mula kay Rai. Manipis ngunit mabigat na pressure ng mana ang bumalot sa makitid na koridor habang malamig na nagtatanong si Rai. Alan, gusto mo bang alisin ko na lang si Mian? Agad na pinigilan ni Alan si Rai bago patuluyang magulo ang sitwasyon. Dumating ang ikalawang araw ng exploration. Malalakas na impact ng suntukan at banggaan ng armas. Ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa madilim at makikitid na corridors ng labyrinth. Halos lahat ay mukhang dismayado. Wala pa rin silang makitang anumang mahalagang lead. Bukod pa roon, isa-isa pa nilang kailangang galugarin ang bawat corridor ng walang malinaw na clue. Dahil dito, unti-unting bumibigat ang pagod ng buong grupo. Maging si Alan ay mukhang pagod na rin. 2 araw na ang lumipas. Pero nasa 4th floor pa rin sila nang walang makabuluhang resulta. Sa isip ni Alan, ibang-iba talaga ang reality kumpara sa game. Sa laro, diretso lang makakausad ang players basta matalo nila ang floor boss. Pero ngayon, kalahating araw na ang nasasayang. Para lang hanapin ang entrance papunta sa susunod na floor. Habang maingat niyang inoobserbahan ang estruktura ng labyrinth, hindi niya maiwasang magtaka, paano nagawang umiral ng ganito kalaking lugar. Hindi nagtagal, tinawag sila ni Argonia. Ipinaalam nitong natagpuan na niya ang pinto papunta sa 5th floor. Pagpasok nila roon, biglang nagbago ang atmosphere. Ang dating madidilim na corridors ay napalitan ng sirang stone ruins, matingkad na berdeng damo, at malamig na hanging payapa. Ipinaliwanag ni Rai kay Alan. Every 5th floor ay tinuturing na safe floor. Karaniwang ginagamit ito ng explorers bilang resting point. Tahimik na napamura si Alan sa isip niya. Tulad nga talaga sa game, safe point ang 5th floor. Nasa unahan si Argonia habang nagbibigay ng instructions. Sinabi niyang pagkatapos ng maintenance, magsisimula sila sa susunod na plano. Ayon sa reports, huling nakita ang Outer God sa 12th floor ilang araw na ang nakalipas. Ibig sabihin, may oras pa sila bago ito direktang makasalubong. Abala ang bawat sundalo sa kani-kanilang usapan. Habang si Maverick naman ay nakatingin kay Alan. Nakaupo lang si Alan mag-isa. Halatang pagod habang pilit inaayos ang paghinga niya.
Napailing si Maverick habang nagkiklik ng dila. Ano bang espesyal sa lalaking hinihingal lang naman sa konting lakad? Marahang humaplos ang hangin sa paligid. Kumikilos ang berdeng damo sa gitna ng mga guho. Ngunit, sa gitna ng katahimikan, biglang may napansin si Maverick. Presensya, sa isang iglap, isang invisible slash, ang biglang tumaga sa mga sundalong kanina lang ay nagkukwentuhan. Nahati ang mga katawan nila. Tumalsik ang dugo sa buong paligid. Pinapula ang berdeng damo at mga guhong bato. Sa isang kisap mata, ang mapayapang atmosphere ay naging impyerno. At doon, tuluyang nagpakita ang may kagagawan. Walang kahit anong pag-aalinlangan. Pinagpapatay nito ang lahat ng nasa harapan niya. Agad tumalon si Mian papunta kay Maverick. Halatang tensyonado. Samantalang si Maverick naman ay tuluyang natulala. Goblin ba talaga iyon? Itinuro sila ng berdeng nilalang gamit ang malamig nitong daliri. At saka ito nagsalita, sino ang nagbigay pahintulot sa inyo na tumingin sa akin? Manipis ang boses nito, pero agad bumigat ang hangin sa paligid. Muling sumugod ang invisible slashes. Ngunit bago patamaan ang mga sundalo, biglang lumitaw ang mga bloke ng yelo, na hamarang sa attacks. Agad sumigaw si Alan kay Maverick na nanigas pa rin sa takot. Kalmahan mo sarili mo, mag-focus ka sa laban. Tumama ang magic ni Alan sa berdeng nilalang. Pero agad itong nadurodge. Crack! Kumalat ang pira-pirasong yelo sa buong paligid. Parang may mas matinding puwersang sumalubong dito. At saka ngumiti ang berdeng nilalang. Interesting. Para sa isang insekto, tinitigan ito ni Alan. At tahimik niyang binanggit ang pangalan nito. Kais. Sa isip ni Alan, ipinaliwanag niya kung sino talaga ito. Noong una, wala lang si Kais. Isang insignificant being. Pero dahil sa walang katapusang paghahanap nito ng kaalaman, nabasag niya mismo ang laws of the world. At kalaunan, ang kanyang divinity class ay nag-evolve bilang King of Starving Demons. Marahang inayos ni Kais ang buhok niya habang nakangiting tumitingin kay Alan. Karapat-dapat kang purihin. Alam mo ang pangalan ko. Mabilis na nagsalita si Alan. Ayon sa reports, kahit gaano kabila si Kais, dapat 3 days pa bago ito makarating sa 5th floor. Hindi niya maintindihan kung bakit iba na ngayon ang nangyayari. Marahang iniunat ni Kais ang kamay niya pasulong. Maganda ang mood ko ngayon. Kaya patatawarin ko ang mga tao sa paligid mo. Tumingin siya kay Alan. Umalis ka rito, at palalayain ko ang buhay mo. Nang makitang magsisimula na namang umatake si Kais, agad nagsalita si Alan. Prepare yourselves. Agad itinaas ni Argonia ang espada niya. At malakas na inutusan ang lahat. Lumaban kayo. Tahimik na nag-isip si Alan. Bagamat iba ang sitwasyon kumpara kay Alice noon. Mukhang mas maayos ang preparasyon ng mga mercenaries ngayon. Bukod pa roon, hindi pa ganoon ka-advanced ang incarnation form ni Kais. Lahat ay napatingala. Nakatayo si Kais sa tuktok ng isang sirang tore. Nakatingin sa kanila ng may sukdulang paghamak. Marahan niyang iniwagayway ang kamay niya. At saka nagsalita, kung gusto talaga ninyong uminom ng lason, ako mismo ang magpapainom nito sa inyo. Sa isang iglap, isang invisible blade, ang ram agasan ng napakabilis papunta sa mga sundalo sa ibaba.